Nagsimula ang serye kay Yeonbum, ang babaeng bida na biglang nagising sa takot mula sa isang kakilakilabot na bangungot. Sa katotohanan, si Yeonbum ay isang guro sa high school at dumanas siya ng isang matinding traumatikong insidente noong nakaraan. Mula noon, ang parehong bangungot ay nagmumulto sa kanya gabi-gabi. Isang babaeng sinasaktan siya gamit ang panulat sa harap ng buong. Malinaw na may malaking nangyari sa kanyang nakaraan dahil sa insidenteng iyon. Iniwan niya ang Seoul at lumipat para magturo sa isang maliit na paaralan. Habang naghahandang pumasok, narinig niya ang mga gurong pinag-uusapan siya. Si Jin Hae-yosh, ang guro sa PE. Si Miss Hai, at ang vice-principal na si Mr. Jong ay naguguluhan sa kanyang Hindi nila maintindihan kung bakit sinubukan ng paaralan na ilipat siya sa Seoul ngunit pinili niya ang kabaligtaran. Nalilito rin sila kung bakit parehong damit ang suot niya araw-araw at hindi nakikipag-usap kanino man, na nagpaparamdam sa lahat na may hindi normal tungkol sa kanya. Nang marinig ni Yeonbum ang kanilang usapan, nagsimula siyang mag-isip sa sarili. Hindi siya ganito dati. Sa katunayan, siya ay dating napakapalakaibigan at pinakasikat na guro sa kanyang dating paaralan. Nalaman din natin na dati siyang nakatira sa isang bahay kasama ang kapitbahay na si Mai, ngunit ngayon, kahit si Habang naglalakad sila ay lumitaw si Hanga, ang pinakagwapong estudyante sa paaralan. Pinalilibutan siya ng lahat ng mga babae at maging ang mga guro ay hindi lang siya magandang lalaki, kundi pambihira rin ang talino sa puntong si Miss Hai ay mas mahal siya kaysa sa sarili niyang kambal na. Nagkataon na nasa klase ni Yeonbum si Hange, na siyang kanyang pinamumunuan. Maya-maya, kinausap ng pribado ni Hange si Mr. Jung habang ang ibang mga guro ay Biglang nag-anunsyo si Principal Kwon na malapit na ang mga midterm exam at magkakaroon na rin ng pulong para sa mga magulang, kaya dapat maghanda ang lahat. Sa gitna nito, biglang lumamig ang panahon. Kasabay nito, ang bidang lalaki na si Joe ay dumating sa paaralan. Sa sandaling makita siya ni Miss Hai mula sa malayo, sumigaw siya, at nagtago si Mr. Nalaman nating dumating si Joe partikular na para harapin si Mr. Jung, at mukhang galit na galit siya, kaya nilock. Nagtago rin sila, at maging ay humawak ng florera para ipagtanggol ang sarili. Sinira ni Joe ang pinto at lumingon sa loob, na naging sanhi ng pagkahulog at Lumabas si Principal Kwon para harapin siya, at doon nalaman ni Yeonbum na si Joe ay tiyuhin pala ni Hanga. Nang hanapin ni Joe si Mr. Jung, nagsinungaling ang principal at sinabing wala. Noong umagang iyon, nagtanong si Hanga kay Mr. Jung tungkol sa isang parangal na dapat sanang ibigay sa kanya ngunit biglang Sumagot si Mr. Jung sa Sinabihan si Hanga na wala itong ina o ama, kaya huwag na itong mangarap ng mga premyo. Patay na ang mga magulang ni Hanga at ang mga salita ni Mr. Jung ay talagang hindi mapapatay. Iyon ang dahilan kung bakit naparito si Joe para harapin siya, ngunit takot na takot si Mr. Jung at tumangging Inutusan ng principal si Yeonbum na maghanda ng tsaa para kay Sa sandaling makita siya ni Joe, natigilan ito sa gulat, habang inaanyayahan naman niya ang isa Cindy, na kumain kasama nila, ngunit bastos siyang tumanggi dahil siya lang ang tanging babae sa paaralan na hindi gusto si Hae. Kasabay nito, ang mga kaibigang kambal ni Hanga ay nalamang pumunta ang tito. Agad na tumakbo si Hanga roon dahil alam niyang ang kanyang tito ay malamang na nakabalita sa nangyari at malamang na nandoon para pahiyain si Mr. Balik sa paaralan, ipinaliwanag ni Joe kay Principal Kwon na siya ang nagpalaki kay Hanga, mula sa pagpapakain dito noong bata pa hanggang sa pag-aalaga. Sinabi niya na siya ang nagsilbing ama at ina kay Hanga, kaya naman karapat-dapat si Hanga sa parangal gaya ng kahit sino paman dahil mayroon siyang tito na sumusuporta sa kanya. Matapos sabihin ito ay umalis si Joe. Bigla, nagsalita si Yeonbum sa harap ng lahat at nagtanong ng may pag-aalinlangan ang lalaki ba na iyon ay tito talaga ni Hanga, o isa ba siyang double gangster, isang pag-anti o Nagulat ang mga guro na sa wakas ay nagsalita si Yeonbum, at nang may Sinabi nila sa kanya na si Joe ang pinakamapanganib na tao sa lugar, na ang kanyang nakakatakot na hitsura ay wala pa sa kanyang reputasyon. Nabanggit pa nila ang tato na dragon sa kanyang kamay. Sinabi nilang lagi itong galit at tinatakot ang mga tao sa palengke. May mga chismis na siya ay isang mamamatay tao at may nakakita raw sa kanya na nagdadrifting ng mabilis. Sa kabila ng lahat ng iyon, inamin nila na siya ay napakamabait kay Hanga, na siya mismo ang Sa sandaling iyon, pumasok si Hanga sa silid para humingi ng paumanhin. Nang magsimulang sumigaw si Mr. Jung sa kanya, namagitan si Yeonbum at sinabihan siyang huwag mag-alala at magalang siyang pinakihusapang umalis. Maya-maya,
Pauwi na si Yoon Bum bitbit ang mga pinamili nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na humihiling sa kanyang bumalik. Mula sa kanyang naging reaksyon, malinaw na may hinanakit siya rito at naiinis, kaya binaliwala niya ang mensahe at nagpatuloy sa paglakad. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto ng kanyang apartment, nag-stop ang lock at nabali ang susi. Dismayado at malungkot, lumabas siya para humingi ng tulong sa isang tahimik na Bigla niyang nakita si Joe na nakatayo roon at may hawak na sandata. Naalala ang mga sinabi ng guro, nagpanik siya at tumakbo palayo, at sinimulang habulin siya ni Joe habang hawak pa rin ang bagay sa kanyang kamay. Tatawag na sana siya ng pulis nang maabyutan siya ni Joe at nagtanong, Bakit ka tumatawag ng pulis? Habang nanginginig, sinabi niya rito na akala niya ay hinahabol siya nito, na mayroon itong sandata, at ang tato na dragon sa kamay nito. Pagkatapos ay binalatan ni Joe ang dragon mula sa kanyang kamay, na nagpapakitang isa lamang itong sticker regalo mula sa isang kaibigan at tungkol naman sa sandata, lumabas na wala itong iba kundi mga nakatuhog na fish cake na nakabalot sa foil para manatili. Tumatakbo siya dahil nagmamadali siyang makauwi at hindi dahil hinahabol niya ito. Labis na napahiya si Yoon Bum at humingi ng paumanhin. Nang malaman ni Joe na hindi mabuksan ang pinto ng kanyang apartment, tumalon siya papasok, inayos ito. Ngunit bago umalis, sinabi nito sa kanya, pagbabayaran mo. Nagpanik siya sa pag-aakalang binabantaan siya nito at binalak na tumawag ng pulis. Bumalik si Joe sa bahay dala ang manok na binili niya para kay Hanga, at nakaupong nanunood ng may pagmamalaki habang ipinagdiriwang ni Hanga ang Nag-usap sila tungkol sa guro ni Hanga na si Yoon Bum at kung taga-Seoul ba ito, dahil pakiramdam ni Joe ay nakikilala niya ito. Maya-maya, habang naglalabas ng basura kasama ang kanyang katulong sa pagluluto na si Philip, sinabi ni Philip kay Joe na may kilala siyang babae noon pang matagal na panahon. Ang babaeng iyon ay si Yoon Bum. Dati siyang tinatawag nito na gwapo. Sinubukan ni Joe na ipaalala sa kanya ang salitang iyon sa paaralan, at ngayon ay determinado siyang dapat siyang maalala ni Yoon. At ito ay magiging bahagi ng halaga na dapat niyang bayaran para sa kanya. Napansin ni Philip na sa kauna-unahang pagkakataon, nagustuhan na ni Joe ang tanawin ng mga puno ng cherry blossom sa panahon ng tagsibol, kahit na ang tagsibol ang panahon sa buong taon na pinakakinasusuklaman niya. Di nagtagal matapos ang mga midterm exam, oras na para sa pulong. Sinabihan ni Yoon Bum ang mga estudyante na ipaalam sa kanilang mga magulang ang Habang naglalakad siya sa pasilyo, pinatigil siya ni Cindy at sinabing hindi makakadalo ang kanyang mga magulang dahil ang kanyang ama ay isang konserbatibong politiko na kasalukuyang. Ngunit iginiit ni Yoon Bum na kailangang makipagkita sa kanila. Doon casual na nagbitiw ng komento si Cindy na nagpakaba ng husto kay Yoon Bum dahil ang mga salita ay direktang may kaugnayan sa traumatikong insidente na nangyari noong nakaraang taon. Nagsimulang magtaka si Yoon Bum kung paano nalaman ng batang ito ang isang bagay na napakapribado. Pagkatapos ay sinimulan niyang tawagan ang mga magulang. Nang dumating ang oras na tawagan si Joe, sinubukan siyang takutin ng mga guro at sinabing mapanganib ang makipagkita. Ngunit ang pulong ay sapilitan at wala ng paraan para maiwasan ito. Nanginginig na tinawagan siya ni Yoon Bum sa sandaling iyon. Si Joe ay nasa isang restaurant at nasa masamang mood na, kaya sa oras na narinig niya ang tungkol sa pulong ng mga magulang, tumayo siya para Mas lalong nagpanik ang mga guro at mabilis na ibinaba ni Yoon Bum ang telepono, na sinasabi sa kanya. Dahil sa kanyang pag-aalala, nagtapat si Yoon Bum kay Miss Hai at sinabing natatakot siyang baka maghiganti si Joe sa kanya dahil muntik na siyang tumawag ng pulis. Dinala siya ni Miss Hai sa isang restaurant at ipinaliwanag na hindi takot si Joe sa kahit sino sa bayang ito maliban sa bastos na may-ari. Biniro niya na hindi man lang makahingi si Joe ng paborito niyang pagkain kapag nariyan. Sinabi ni Miss Hai kay Yoon Bum na kailangan niyang umasta ng kasing lamig at kasing tap. Dinala rin siya ni Mai sa isang beauty salon at binago ang kanyang ayos ng buhok para magmukha siyang matalas at mapagmataas, ngunit hindi nagustuhan ni Yoon Bum. Nagpasya siyang gumawa ng sariling plano para sa araw ng pagtitipon, nagsuot siya ng rosas na damit at nagmukhang malambot at elegante sa kauna-una. Kaya pati ang mga estudyante ay tinanong siya kung kaarawan ba niya dahil nakasanayan na nilang makita. Nang oras na para dumating si Joe, tahimik na umalis ang lahat ng mga guro at iniwang mag-isa si Yoon Bum para harapin ang Papunta na si Joe sa paaralan habang dala ang isang malaking halaman sa paso. Kasabay nito sa Seoul, isang abogado na nagngangalang Mr. Choi ang may hinahanap kasama ang gusto niya ng hig-antay para sa isang bagay na nangyari.
Nakaraan, ang taong hinahanap niya ay lumabas na si Joe, ngunit hindi pa rin niya alam ang address ni Joe sa balik sa paaralan. Nagulat si Yeonbum nang dumating si Joe na dala ang napakalaking halaman. Sinabi niya sa kanya na pambayad ito sa floor rank na basag sa opisina ng guro. Sinimulan niyang talakayin ang akademikong performance ni Hanga, ngunit sa halip ay nagsimulang magtanong si Joe ng mga personal na kung ilang taon na siya, kung taga-Seoul ba siya, at pagkatapos ay casual na sinabi, maging ang malalapit mong kaibigan ay tinatawag. Natigilan si Yeonbum dahil ang kanyang mga pinakamalapit na kaibigan lamang. Pagkatapos ng pulong sa kanyang pagbabalik, nakasalubong ni Hanga si Cindy na humingi ng paumanhin sa bastos nitong pag-uugali ng may perpektong Iniligtas ni Hanga ang kanyang numero ng telepono sa cellphone nito sa kinabukasan. Pumasok si Yeonbum sa silid-aralan at nakitang tinatanong siya ng lahat ng estudyante tungkol sa halaman dahil nakasulat doon ang pangalan ni Joe sa napakali. Isinama niya ang mga guro at sama-sama silang nahirapang hilahin ang mabigat na halaman palabas ng. Sa sandaling iyon, dumating si Joe. Nang makita niya silang sinusubukang itapon ang kanyang regalo, mahinahon niyang binuhat ng mag-isa ang buong halaman at madaling ipinasok sa kanyang. Pagkatapos, nang hindi nagtatanong, isinama niya si Yeonbum at sinabi sa kanya, ang regalo ay ilalagay ko ito sa bahay mo. Sa buong biyahe, nakatitig si Yeonbum nang may pag-aalinlangan sa mga kalamnan ni Joe, ganap na namangha sa kanyang pambihirang lakas. Sinubukan siyang paalalahanan ni Joe na nagkita na sila noon sa Seoul, ngunit wala siyang matanda. Nang makarating sila sa kanyang tirahan, hiniling ni Joe na ipagtimpla siya nito ng kape, ngunit humingi siya ng paumanhin. Swabeng ginawa itong dahilan ni Joe para sa isa pang tipanan, na sinasabing, sa susunod na libre ka, Pagkaalis niya, tinawagan ni Mr. Jong si Yeonbum at ipinasa ang responsibilidad ng environmental. Dahil sa sobrang pagod, aksidente niyang napagsalitaan ng masama ang kanyang ama na tumatawag sa. Ibinaba niya ang telepono at humagulgol sa iyak sa sandaling iyon. Nagbalik si Joe dala ang kape, at nang makita siyang umiiyak, inabutan siya nito ng candy at sinabing, kapag malungkot ka, ang asukal ay nakakatulong sa iyong. Ang kanyang tono at ang mga salitang iyon ay nagparamdam kay Yeonbum na tila narinig na niya ang eksaktong pangungusap na iyon mula rito noon, pero hindi pa rin. Sa ibang dako, nakikita natin ang aktres na si Young na nakikipag-usap sa kanyang abogado na si Mr. Hiniling niya rito na tulungang mahanap ang kanyang anak. Natuklasan natin na si Yeonbum ay ang tunay niyang anak at malalim ang naging sakit na naidulot niya rito noon. Iyon ang dahilan kung bakit tumakas si Yeonbum patungo sa probinsya at walang sino man sa kanyang pamilya. Naalala rin ni Mr. Choi si Yeonbum at namangha sa kanyang kagandahan na kawangis ng sa kanyang ina. Maya-maya, habang pinamamahalaan ng Environmental Club, nagmungkahi si Hange ng isang field trip sa solar power station na pagmamay. Nagulat si Yeonbum nang malaman na si Joe ay mayroon palang lehitimong negosyo at hindi lang buhay gancho. Gayunpaman, tinanggihan niya ang trip dahil ayaw niyang makita si Joe. Ipinanindigan niya na ang kanyang istasyon ay nakakasama sa kalikasan, at nakarating ang balitang ito kay Joe na nagkataong estudyante rin niya. Agad na pinuntahan siya ni Joe at tinanong kung bakit niya tinatanggihan ang ideya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang power station ang pinakamalapit at pinakaangkop na opsyon para sa mga estudyante, at inanyayahan niya itong bumisita. Kasabay nito, pinagalitan si Cindy ng kanyang mga magulang dahil lagi lang siyang pangalawa, habang si Hanga naman ang. Dahil sa sobrang bigat ng loob, nagpa siya si Cindy na. Habang dinadala ni Joe si Yeonbum sa power station, nakatanggap si Hange ng tawag mula kay Cindy at iniwan sila. Nagpanik si Yeonbum sa pag-isip na mapag-isa kasama si Joe at nakiusap na pumunta sa lugar. Napunta sila sa parehong bastos na restaurant. Doon, nag-order si Yeonbum ng putaheng nagpapaalala sa kanyang ama at nagpilit na kainin ito sa kabila ng pagsigaw ng may. Habang kumakain sila, ikinwento ni Joe na nakulong siya dahil binuhat niya ang isang kotseng nakaharang sa truck. Isinumbong siya ng babaeng may-ari ng kotse. Ipinaliwanag din niya na ang pinsala ni Mr. Jung ay nangyari dahil sa kanya, dahil inuutusan ni Mr. Jung si Hanga bilang guro at hindi ito. Doon napagtanto ni Yeonbum na si Joe ay isa palang napakabait na tao at hinuhusgahan lang siya ng mga tao nang hindi patas base sa kanyang hitsura. Bigla, namula ang mukha ni Joe dahil nagkakaroon siya ng allergic reaction. Lumabas na allergic pala siya sa pagkain, pero kinain pa rin niya para hindi ito kumain ng mag-isa.
Napatawa ng malakas si Yoon Bum mula sa kanyang puso at sinimulang lagyan ng cream ang mukha nito. Na-flustered si Joe, binuhat siya kasama ang kanyang upuan, at nagsimulang mag-ehersisyo ng lakas para ibahin ang usap. Maya-maya, tinawagan at sinasabi sa kanya na tumakas si Sene patungong Seoul at hinahabol niya ito. Nagpa siya si Joe na sundan sila at nagpilit si Yoon Bum na sumama sa kanyang tungkulin bilang kanilang guro. Ngunit sa sandaling mapagtanto niyang patungo sila sa Seoul, natakot siya. Nalaman natin ang katotohanan. Tumakas siya sa Seoul dahil sa isang malupit na chismis na nagsasabing nagkaroon siya ng relasyon sa ama na sinampal siya ng ina ng estudyante sa harap ng lahat, kahit na ang ama ang siyang nag-imbento ng buong kwento. Sa Seoul, naglalakad sina Sene at Hongga sa tabi ng sinabi niya rito na tumakas siya dahil lagi na lang siyang no. Dalawa dahil sa kanya, ngunit nang magtapat si Hongga tungkol sa pagkawala ng kanyang ina, nagsimulang makiramay sa kanya si Sene at Lam. Samantala, balik sa probinsya, nagpa siya ang mga guro na mag-aral ng martial arts para malabanan. Sinabi ng coach sa mga guro na mayroon siyang estudyante na may black belt, isang tunay na malakas na kayang gawin silang mga halim. Ang estudyanteng iyon ay lumabas na si Joe. Sa Seoul subway, nakita ni Yoon Bum si Cindy na may kasamang lalaki, si Mr. Sumakay siya sa tren sa likuran nila at tinawagan si Joe para humabol. Tumakbo si Joe sa hindi kapani-pani walang bilis, mas mabilis pa sa mga kotse. Nakarating siya sa istasyon bago ang subway at tumalon sa tren sa huling segundo. Halos madaganan niya si Yoon Bum, ngunit nasalo niya ito at nailigtas sa pagkahulog. Sa sandaling iyon, tumingin si Yoon Bum sa kanyang mga mata at sa wakas ay naalala kung saan niya ito nakilala noon at kung paano sila unang nagkaalaman. Maya-maya ay nakita natin silang kinakaharap si Mr. Choi dahil sa sandaling magkakitaan sina Joe at Choi, agad nilang nakilala ang isa't isa. Matapang siyang hinamon ni Choi na nagsabing, 10 taon na kitang hinahanap. Napaikan si Joe at maglalaban na sana sila, ngunit pumagitna si Yoon Bum at inawat sila. Tinanong niya si Mr. Choi kung ano ang gusto nito kay Sene, at ang katotohanan ay lumabas na si Mr. Choi ay nakatata. Sinabi niya na naabisuhan na niya ang kanilang mga magulang na kasama. Isinama ni Choi ang kanyang kapatid na si Sene palayo, habang bumalik naman si Yoon Bum kasama. Samantala, mausisang tinanong ni Choi ang kanyang kapatid tungkol sa buhay ni Joe sa probinsya. Nalaman natin noon na sina Joe at Choi ay pumasok sa iisang paaralan noong unang panahon. At si Choi ang nagturo kay Joe kung paano mag-alaga kay Hongga. Ngunit isang malaking insidente sa nakaraan ang naging dahilan para maging dahil gabi na, nagpa siya si Joe na dapat silang magpalipas ng gabi. Sa daan, iisang bakanteng silid na lamang ang nahanap nila. Isang family room. Agad na tumanggi si Yoon Bum, ngunit tiniyak ni Joe sa kanya na kailangan lang nila ng matutulugan. Ang silid ay may kama na pinalamutian ng mga bulaklak at mga romantikong. Dahil sa kaba, mabilis na inalis ni Yoon Bum ang mga bulaklak at tinawag si Hongga para nagsimulang mag-ehersisyo si Joe at nakiusap na tulungan. Habang nagkakalapit sila, tumitindi ang tensyon sa pagitan nilang. Biglang umalis si Joe at bumaba sa gym ng hotel. Maya-maya ay napagtanto ni Yoon Bum na naiwan ni Joe ang kanyang telepono at isang babae ang paulit-ulit. Hinanap niya ito at bigla na lang nakakita ng isang batang nalulunod sa swimming pool. Sumigaw siya at dumating si Joe sa loob ng ilang segundo. Tumalon siya at nailigtas ang bata, ngunit natakot ang bata sa hitsura ni Joe at sa halip na magpasalamat sa kanya, ay sinampal ng ina ng bata si Joe sa mukha. Si Yoon Bum ay napaalalahanan noong siya ay naapi sa nakaraan, at sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang manahimik. Hinarap niya ang babae, ipinakita sa kanya ang mga security camera, at pinilit siyang humingi ng paumanhin. Samantala, balik sa probinsya, nagsasanay ang mga guro at aksidenteng nasaktan ni Miss Hai si Mr. Jin. Nagalit ito at pinagsalit. Sinabing iyon ang dahilan kung bakit siya hiwalay sa asawa at kung bakit wala. Isang away ang sumiklab ng gabing iyon sa hotel. Si Joe ay medyo inaantok at tumingin kay Yoon Bum sabay bulong na maganda siya. Nang tinanong ni Yoon Bum kung ano ang sinabi niya, nagsinungaling siya at iginiit na ang mga ilaw sa labas ang. Sa katotohanan, naalala na ni Yoon Bum ang lahat mula sa nakaraan ngunit nagkukunwari siyang hindi. Habang si Joe naman ay labis na nababagabag at hindi sigurado kung naalala nga ba niya o hindi. Kinabukasan, nakipagkita si G. Choi sa ina ni Yoon Bae at sinabi rito na nahanap na niya ang kanyang anak, ngunit tumangging ibigay ang tirahan nito upang protektahan si. Naibunyag na matagal na niyang minamahal si Yoon Bum. Pagbalik sa paaralan, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa mga guro na si Hongga ay maaaring anak talaga ni Joe at hindi niya pamangkin, dahil ang pag-aalala ni Joe sa kanya ay tila
Sinabi rin nilang nakita nila si Joe kasama ang isang babae sa palengke at ipinagpalagay na ito ang ina ni. Napilitan si Yoon Bam na maniwala sa mga chismis nang maalala niya ang paulit-ulit na tawag sa telepono na natanggap ni. Habang pauwi sa gitna ng ulan, nakita niya si Joe na nakatayo ng walang payong at nagbubukas ng takip ng imburnal. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, natuklasan niyang Nagel iligtas pala siya. Sinabi ni Joe sa kanya na dati na niyang nailigtas ang asong ito mula sa landslide sa kagubatan, kaya naman nakita siya ng mga tao na mabilis na nagmamaneho sa kakahuyan at inakalang gumagawa siya ng krimen. Sa sandaling iyon, na-realize ni Yoon Bam kung gaano kalaki ang maling akala kay Joe at kung gaano kapuri ang puso nito. Nalaman din natin na noong minsan ay nakita ni Bibi. Hi si Joe na mabilis na. Wala siyang ginagawang masama, sinasagip niya ang kawawang aso. Nang sina Yoon Bam at Joe ay napansing bali ang binti ng tuta, dinala nila ito agad sa ospital. Upang mapanatiling mainit ang tuta, hinubad ni Joe ang kanyang damit at ibinigay ito kay Yoon Bam para. Hindi mapigilan ng nurse ang tumitig sa atletikong katawan ni. Napansin ni Yoon Bam ang mga lumang peklat sa kanyang katawan. Sinubukan ni Joe na itago ang mga ito ngunit panyanatag niya ang loob nito, sinasabing hindi lahat na. Nang makita sila ng doktor, ipinagpalagay nito na si Joe ang ama ni Hange, at casual na sumang-ayon si Joe kaya nagulat si Yoon. Nang lumaon ay naibunyag na ang maling akala ay nangyari dahil pinunan ni Joe ang mga papel ng tuta at isinulat ang pangalang Hange, inilista ang sarili at si Yoon Bam bilang mga magulang. Nang malaman ito ni Yoon Bam ay humalakhak siya sa tawa. Nagpasya silang ampunin ang tuta ng magkasama kapag gumaling na ito at lumabas para Nagsimulang makipagbiruan si Joe sa kanya, tinatawag siyang asawa ko at sinabing dahil sila ang ama at ina ng tuta, dapat na silang magkasama. Nagkunwari pa siyang asawa nito sa harap ng bastos na may-ari ng kainan. Tumawa ng husto si Yoon Bam hanggang sa halos hindi na Pagkaraan ay niyaya niya si Joe. Kinabukasan, kinuwento ito ni Joe kay Philip na nagsabing ito ay tiyak na patunay ng pag-ibig, dahil nagsimula na siyang magsuot ng mga kulay maliban sa itim. Kinabukasan sa kanilang date, nagsuot si Yoon Bam ng rosas. Sinubuan niya si Joe gamit ang sariling kamay at itinali ang Nakumbinsi si Joe na mahal siya nito. Habang papaalis sila, seryosong magtatanong na sana si Joe ng, gusto mo ba ako? Ngunit sumagot na siya ng oo bago pa man niya ito matapos. Labis na natutuwa si Joe. Gayunpaman, ang totoo ay hindi siya sumagot ng oo. Sumagot siya ng oo dahil naalala na niya ang lahat. Naalala niya na noong isang taon, nang mawalan siya ng malay pagkatapos magsara ng isang kainan, si Joe ang tumulong sa. Naalala rin niya ang pagtatangkang tumalon sa harap ng isang truck upang wakasan ang kanyang buhay, at iniligtas siya ni Joe sa huling. Nais lamang niyang bayaran ng utang. Kaya naman isinuot niya ang parehong damit na isinuot niya noong isang taon at ibinalik ang candy na ibinigay. Pinigilan siya ni Joe at seryosong nagtanong kung ano ang nangyari noong nakaraang taon, kung bakit gusto niyang wakasan ang kanyang buhay at kung ano ang. Sumabog sa galit si Yoon Bae at sinabi sa kanya, ikaw ay tiyuhin lang ng estudyante. Manatili ka sa lugar mo at huwag lumampas. Ang ganyang uri ng maling akala ang Samira sa buhay ko noon. Iniwan niya ito at naglakad palayo. Kinabukasan, habang nagdidilig ng halaman sa rooftop, isang bubuyog ang nagsimulang mang-isto. Habang tumatakbo palayo rito, nabangga niya si G. Ginamit nito ang sariling katawan bilang pananggalang at ang bubuyog ang Ginamaw niya ang sugat nito at dinalhan siya nito ng pritong manok bilang pasasalamat sa pag-aalaga. Ibinigay nito sa kanya ang kanyang numero at sinabing baka kailangan. Si Joe naman ay tuluyang naguluhan. Ang isip niya ay laging abala sa mga iniisip tungkol kay Yoon Bam hanggang sa napapansin na ito ng lahat ng tao. Upang ilabas ang kanyang naipong enerhiya, nagpunta siya. Doon nagulat ang mga guro nang matuklasan ng katotohanan si Joe ang black belt na kanina pa pinag-uusapan ng coach, ang estudyante na dapat sana nilang sanayin para siya naman ang magsanay sa kanila. Lumalabas na siya ang magtuturo sa kanila. Sa halip, nagsimulang makipag-sparring si Joe kay Jean, ngunit dahil wala sa kondisyon ng kanyang isip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Nasulyapan ni Joe ang caller ID at nakitang si Yoon Bam ito. Sa sandaling iyon, bumalik ang kanyang pokus at lakas, natalo niya si Jean sa isang saglit at nagmamadaling lumapit kay Bibi. Lumalabas na nagrereklamo si Yoon Bam na ang kanyang bahay ay pinasok ng mga hantik at bubuyog. Pinayuhan siya ni Bibi. Hay na maghanap ng tao online para ayusin ang problema. Kinabukasan sa paaralan, sinimulan na nilang hatiin ang mga koponan para sa
Hindi makahanap si Yeonbam ng sino man mula sa probinsya na makakatulong sa kanya sa Gaya ng dati, inisin siya ni Ji Jung at inilipat siya mula sa puting koponan patungo sa asul na koponan nang hindi man lang nagtatanong. Pag-uwi niya ng bahay, kinain niya ang lutong manok na ibinigay ni Ji Choi at nagulat nang malaman na ang lasa nito ay eksaktong katulad ng luto. Labis na naantig, nagpa siya siyang tawagan si Choi. Sa sandaling iyon, dumating ang taong inupahan para magtanggal ng mga Nakasuot ito ng kumpletong protective gear na tumatakip sa kanyang mukha at katawan, at hindi nakilala ni Yeonbam na si Joe pala iyon. Agad na nagtrabaho si Joe. Ang unang ginawa niya ay alisin ang mga hantik mula sa halaman na ibinigay niya rito Sinabi ni Yeonbam sa kanya na kung nakakaabala ang halaman sa kanya, maaari niya itong putulin dahil hindi. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Joe at nagpainit sa kanyang loob habang papunta siya sa puno sa likod. Napuno rin ng mga hantik at sinimulang putulin ito. Habang nagtatrabaho, narinig niya si Yeonbam na may kausap sa telepono, si Ji. Nilamon si Joe ng selos. Sa bugso ng galit ay hinampes niya ang puno ng minsan at muntik nang bumagsak ang puno kay Yeonbam, ngunit nasalo siya ni Joe sa huling segundo. Sa sandaling iyon, napansin niya ang tato na dragon sa kamay nito at na-realize na siya iyon. Samantala, sa silid-aklatan, tahimik na pinagmamasdan ni Lumapit ito sa kanya at ibinalik ang kanyang Nag-alok naman siyang tulungan ito sa pag-aaral at nagsimula silang mag-aral. Sinabi ni Sydney sa kanya na hindi siya magiging masaya sa paligsahan sa palakasan maliban na lamang kung Pagbalik sa bahay, matalas na kinaharap ni Yeonbam si Joe at tinanong kung bakit siya pumunta gayong malinaw niyang sinabi rito na lumayo. Sinabi niya rito na hindi niya kailangan ng Labis na nasaktan si Joe. Pumunta lamang siya para humingi ng paumanhin sa kanyang. Nang walang sinasabing kahit isang salita, binuhat niya ang mabigat na katawan ng puno sa kanyang balikat at kinabukasan, nakipagkita si Yeonbam kay Ji. Dahil pareho silang taga-Seoul, swak na swak ang kanilang Napansin ni Choi si Joe na nakaupo sa malayo at nakatingin sa kanila. Gusto siyang asarin ni Choi kaya nagbitiw ito ng patama. Sinabing ang mga taga-probinsya ay laging nakikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanila at lumalampas sa hangganan, hindi tulad ng mga edukadong. Sumang-ayon si Yeonbam sa kanya at narinig ni Joe ang sugatan ng damdamin, bigla siyang tumayo at umalis. Pagkaraan ay binisita ni Joe ang tuta sa ospital. Sa pag-iisip na kung mahal niya talaga si Yeonbam, kailangan niyang maging tapat, ngunit sa pananaw nito ay lagi na lang siyang nanghihimasok. Kasabay nito, dinalaw ni Ji Choi ang mga magulang. Nabunyag na ang sabaw ng manok na dinala niya rito ay niluto pala ng tatay nito. Tinanong sila ni Choi kung ano talaga ang nangyari na nagtaboy sa kanilang anak pala. Sinabi sa kanya ng ina ni Yeonbam ang pait ng katotohanan. Isang taon na ang nakalipas nang si Yeonbam ay maling naakusahan ng pagkakaroon ng relasyon sa ama ng isang. Nakakalap siya noon ng tunay na ebidensya na nagpapatunay na wala siyang sala at handa na siyang kasuhan ang mga taong may pananagutan, ngunit pinigilan siya ng sarili niyang mga magulang dahil naniwala sila sa. Nalaman natin na ang ina ni Yeonbam, bilang isang pampublikong figura, ay natakot sa opinyon ng madla at piniling protektahan ang kanyang imahe kaysa sa. Nang marealize ni Yeonbam na walang sino man sa kanyang pamilya ang naniwala sa kanya o pumanig sa kanya, iniwan niya ang Seoul at tumakas patungo. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay sa wakas nalaman na ang ebidensyang hawak niya ay totoo at siya ay Nais nilang humingi ng tawad at itama ang kanilang pagkakamali sa tulong ng abogadong si Ji. Samantala, si Joe ay nasa klinika ng mga hayop nang dumaan si Yeonbam na may hawak na puting bola. Dahil doon, nalaman ni Joe na nasa puting koponan. Sa paligsahan sa palakasan kinabukasan, inimbitahan ng paaralan ang mga magulang Pinamunuan ni Joe ang puting koponan para kay Yeonbam. Dumating naman si Ji Choi bilang tagapangalaga ni Sinay at pinamunuan ang asul na koponan, sa paniniwalang nandoon. Dito na nagsimula ang gyera sa pagitan ng dalawang lalaki. Isinalang ni Joe ang kanyang koponan sa malupit na pagsasanay, habang si Ji Choi naman ay Ji na espesyal niyang dinala mula sa Seoul. Nag-usap sina Hanga at Cindy, at inakusahan siya ni Cindy na dinala lamang ang kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Hanga na sinubukan niya talagang pigilan ang kanyang tiyuhin dahil ayaw niyang manalo laban sa kanya, kaya naman nalito si Cindy at nag-isip kung si Hanga ba ay sadyang mabait o nagkukunwari lang. Pagkaraan, binisita muli ni Joe ang tuta at inabutang nandoon.
Magkasama silang nalaro sa tuta, at sinabi ni Joe sa kanya, nangako siya sa tuta na bibilhan niya ito ng kinabukasan. Habang naghahanda para sa paligsahan, nagbitiw si Hange ng balita at sinabi kay Joe na si Yuon Bum ay nasa asol na koponan pala at hindi sa puti. Sa sandaling marinig ito ni Joe, nawalan na ng halaga sa kanya ang paligsahan. Gusto niyang manalo si Yuon Bum kaya dumiretso siya kay G. Choi at ipinaliwanag kung paano mananalo sa tug of war. Iginiit na dapat manalo si Choi anuman ang mangyari alang-alang. Sa sandaling iyon, dumating si Yuon Bum na nakasuot ng jacket, kaya nalito ang lahat kung saang koponan ba siya. Hinubad niya ang jacket at tumambad ang puting t-shirt ng koponan. Nasa koponan siya ni Joe. Samantala, ipinapaliwanag pa rin ni Joe ang mga estratehiya. Natigilan si Joe, hindi alam kung tatawa ba o iiyak. Nalaman natin pagkatapos na 1 oras bago ang paligsahan, pumunta si Joe kay G. Young at sinabing hindi niya mapamumunuan ng puting koponan. Hiniling niya na ang lola ng isang estudyante, ang lola ni Dong Bayo, ang pumalit sa kanya. Ginulat ng lola ang lahat sa pagpapakita ng pambihirang galing sa palakasan at inaprubahan ito ng punong guro. Kasabay nito, nagplano rin si Yuon Bum ng sarili niyang hakbang. Pumunta siya sa punong guro. Binigyan siya ng mahabang pangaral tungkol sa pagiging patas at tahasang sinabi sa kanya na hindi siya. Ang lugar niya ay sa puting koponan kasama ang kanyang klase. Sumang-ayon naman ang pagbalik sa puok laruan, nang sumali si Yuon Bum sa puting koponan at may kumpiyansang sinabihan silang maghandang manguna. Binalingan niya si Hanga at tinanong kung bakit nito sinabing nasa asol na koponan siya. Sumagot si Hanga na sinabi iyon ni Cindy at hindi ito nagsisinungaling. Ang parehong maling akala ay nangyari rin kay G. Sinabi sa kanya ni Cindy na hindi mahalaga kung saang koponan naroon si Yuon Bum, ang mahalaga ay matalo niya ito. Pagkatapos ay ibinunyag niyang alam niya ang katotohanan tungkol kay Yuon. Ang mga chismis, ang maling akusa, at ang sinasabing bawal na relasyon, dahil narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Nakiusap si Ginoong Choi sa kanya na panatilihin ang lihim, at pumayag naman siya sa kondisyong mananalo ito pa. Nagsimula na ang unang kaganapan, nawawala sa sarili si Joe, desperadong makasali ngunit pinigilan siya ni Hange at pinanggako siyang hindi makikialam. Nagsimula ang karera sa pagitan ni Yunbei laban kay G. Nagulat si Yuon Bum nang makitang nakatayo si Joe sa malayo at hindi sumasali. Nasaktan siya, ngunit nagsimula pa rin ang karera. Maayos nilang naipasa ang mga baton hanggang sa turn na ni Hanga. Lumayo siya ng husto sa asol na koponan ngunit biglang gumawa ng kakaibang inihagis niya ang baton sa hangin at sa mismong sandaling iyon ay naunahan siya ng asol na koponan. Isang asong nakatayo sa field ang sumakmal sa baton at mabilis na tumakbo palayo. Sinubukan ng puting koponan na mabawi ito ng buong lakas ngunit nabigo. Nang makuha nila itong muli, ay nakatawid na si Sydney sa finish line. Nanalo ang asol na koponan sa unang round. Tinuya ni G. Jin si Joe at kinaladkad siya. Nakita ito ni Yuon Bum at siya ay nagalit ng husto. Sumugod siya kay Joe at galit na sinipa ang binti nito, ngunit siya pa ang nasaktan dahil sa tigas ng katawan nito. Sa sobrang inis ay sinigawan niya ito. Alam kong nagkukunwari ka lang na may pinsala ang walang mali rito. Huminto ka sa pagsali dahil nagtatampo ka sa akin, pero huwag kang maging isip bata at huwag mong ihalo ang emosyon. Mag-focus ka sa kompetisyon. Di ba nangako ka sa tuta na kukuha ka ng medalya para sasang-ayon na sana si Joe, ngunit naalala niya ang pangako niya kay Hanga na hindi makikialam, kaya pinanindigan niya ang desisyon at tumanggi. Literal na lumuhad si Yuon Bum sa harap ni Joe at nakiusap sa kanya. Sabi niya, sige, isipin mo na lang ang lola ni Dongbyul. Pangarap niyang manalo ng medalya, pero ngayon ay masakit ang binti niya at hindi na Gayunpaman, naalala pa rin ni Joe ang mga salita ni He. Tumalikod siya at umalis habang tinatawag siya ni Yoonbei. Galit na sinabihan siya nitong huminto dahil may huling bagay pa siyang sasabihin bago ito tuluyang mawala sa buhay niya. Sa oras ding iyon, ang aktres na si Noni, ang ina ni Yuon Bum, ay nasa isang press conference. Maayos ang lahat hanggang sa isang mamamahayag ang biglang nagtanong tungkol sa kanyang anak at sa iskandalo mula sa dating paaralan. Kitang-kitang nang inag si Noni at sumiklab. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Personal na mga tanong yan. Wala nang hihilinging sumagot sa akin tungkol dito muli. Balik sa paaralan, pumunta ang abogadong si Choi sa opisina ni Yoonbei dala ang inumin, ngunit natigilan siya nang makakita ng lalagyan ng Lumalabas na si Joe ang May nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Joe na nagsasabing, hindi mabuting kainin mo itong lahat. Nag-aapoy si Choi sa selos mula sa sandaling iyon, at naging determinado siyang durugin si Joe sa susunod na laban.
Nagsimula na ang ikalawang laban, ang tug of war. Nakaupo si Joe ng mag-isa habang inuulit sa kanyang isip ang huling mga salita ni Yu. Tapat na sinabi nito sa kanya, hindi kita pinapasali dahil sa aso o dahil sa lola. Pinapasali kita dahil kailangan kita sa tabi. Natigilan si Joe at pinauulit ito sa kanya. Ginawa naman niya iyon ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Habang ang laban ay umabot na sa pinakamatinding sandali, nagpakita si Joe at naglakad patungo sa puting koponan na may nakalulupig na Nagliwanag si Yeonbum sa tuwa. Alam ng lahat na ang halimaw ay nakapasok na sa field. Nagsimulang humila ang puting koponan ng buong lakas. Direktang nagkaharap sina Joe at Choi. Ngumisi si Choi at sinabing, "Gago ka, alam ko namang gagawin. Pinagtitiwala mo ang mga tao sa iyo at pagkatapos ay..." Kalmadong sumagot si Joe, "Wala akong tinalikuran. Ikaw ang nagtaksil sa akin." Isang flashback ang nagbalik sa atin sa kanilang panahon. Nakita natin ang batang Choi na binubugbog siya ng mga estudyante at Biglang sumulpot si Joe at tinalo silang lahat para ipagtanggol siya. Noon, tiningnan ni Joe si Choi bilang kanyang mentor at idolo. Sinabi niya sa mga bully, "Ang lalaking ito ang nagtuturo sa akin at tumutulong sa... Kapag may humawak pa sa kanya muli, lulumpuhin ko ka." Tumakbo ang mga bully sa takot. Sinubukan ni Choi na kumpinsihin si Joe na ituloy ang pag-aaral at magkolehiyo. Nag-alok pa na babayaran ito. Ngunit buong pagmamalaking tumanggi si Joe at sinabing, "Ang tanging mahalaga sa akin ay si Hanga, na mag-aral siya." Balik sa kasalukuyan sa gitna ng tug of war, tiningnan ni Joe si Choi at sinabing, "Pinagsisisihan ko ang Hindi sana kita pinagkatiwalaan." Pinakawalan ni Joe ang kanyang buong lakas, dinaig ang matigas na paglaban ni Choi. Nanalo ang puting koponan, hinihiya ang asul na koponan. Nagdiwang ng husto ang lahat maliban kay Hanga, na ang mga mata ay nakapako kay Cindy na wasak ang loob dahil sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, isang misteryosong babae na sumusunod kay Joe ang nagtanong tungkol sa kanya. Nang malaman niyang nasa paaralan ito, ginawa nga niya, ngunit naiwan ni Joe ang kanyang telepono sa malayo dahil sa Nagsimula na ang ikatlong round. Ang larong ito ay may kinalaman sa pagbato sa mga nakabiting banga upang mabasag. Maingat na ginabayan ni Joe ang kanyang koponan. Nang si Yeonbum na ang titira, tumayo si Joe sa likuran niya at malambing na hinawakan ang kanyang kamay upang itama ang Marahan niyang itinuro kung paano ito Ibinato ni Yeonbum ang kanyang bato, ngunit ang banga ng asul na koponan ay malapit na ring. Agad na ibinato ni Joe ang sarili niyang bato ng may matinding lakas. Unang binasag ang banga ng puting koponan at nanalo sa laban. Labis ang tuwa ni na Joe at Yeonbum. Masaya silang nagkamayan, hindi na itatago ang kanilang kaligayahan. Pinapanood sila ng misteryosong babae mula sa malayo, ang mga mata ay puno ng selos at hinanak. Pinagmamasdan din ni Hank si Cindy. Nagsimula itong umiyak dahil sa pagkadismaya at lungkot. Nang gabing iyon, nasa bahay si Joe at pinapakintab ang metal. Pumasok si Hanka at kinaharap siya ng may sugat sa damdamin. "Bakit mo ginawa iyon? Nangako ka sa akin na hindi ka sasali. Lagi mong tinutupad ang iyong mga Bakit mo ito sinira sa pagkakataon?" Sumagot si Joe, "Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano." Tiningnan siya ni Hanga at sinabing, "Pero ako, alam kong sumali ka dahil sa kanya kahit na gusto ko sanang sadyang matalo para makipag-ayos kay Sen." Pagkatapos ay nagtanong si Hanka, "Bakit mo inihagis ang baton sa hangin at hinayaang matalo?" Tapat na sumagot si Joe, "Gusto ko lang makita ang kanyang ngiti." Tiningnan ni Hanggol ang kanyang tiyuhin at sa wakas ay Ang kanyang tiyuhin ay katulad niya. Silang dalawa ay tuluyan ng nahulog sa pag-ibig. Sa susunod na eksena, si Yeonbum ay nasa kanyang rooftop na umaapaw sa tuwa. Masaya siyang sumasayaw habang ipinagdiriwang ang kanyang. Habang iniisip si Joe at kung paano nito ginanyak ang kanyang koponan, tiningnan niya ang halamang ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos ay natauhan siya at sinabi sa sarili, "Ano ang ginagawa ko?" Naaalala niya na nangako siya kay Joe na sasabihin niya rito kung bakit siya nagagalit sa kanya. Ngayon ay nagtataka siya kung ano ang dapat niyang sabihin sa bahay ni Sydney. Naghahanda ang kanyang ama para sa isang Pinapanood ng kanyang ina ang video ng kompetisyon at biglang nagsimulang umiyak sa kagalakan para kay Nalilito si Sydney at nagsabing, "Bakit ka umiiyak? Hindi ka man lang umiyak ng ganito noong bumagsak ako sa..." Tiniyak sa kanya ni Choi at sinabing laro lamang iyon at dapat siyang mag-focus sa pag-aaral at maging una sa klase. Habang pinapanood muli ni Sydney ang video, may napansin siyang Pumunta siya kay Hanga at tinanong ito, "Bakit mo ibinigay sa akin?" Sumagot si Hanga na hindi mahalaga ang kompetisyon, ang iyong mga pagsusulit ang mahalaga, pero sinabi ni Sydney sa kanya na nakita niya itong nakangiti at tumatawa.
Pagkatapos ay tinanong niya ito ng direkta, gusto mo ba ako? Mamaya, pumunta sina Yoon Bam at Joe sa ospital upang kunin ang tinanong ng doktor kung sino ang mag-aalaga. Sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Joe na, pinalaki ko si Hanga, alam ko. Sabi ni Yoon Bam, guro ako, alam ko ang responsibilidad. Sa huli ay sumang-ayon sila na si Yoon Bam ang kukuha kay Bamzi at bibisita si Joe ng 2 beses sa isang pabirong. Ipinaalala ni Joe sa kanya na may natitira pang 12 oras bago ang kanilang appointment. Samantala, binisita ni Choi ang ina ni Yoon Bam na nagrereklamo tungkol sa mga iskandalo na hiniling niya rito na ayusin ang sitwasyon. Nagpa siya si Joey na ilipat ang kanyang trabaho sa probinsya, kung saan mismo nakatira si Yoon. Balik kina Yoon Bae at tinulungan niya itong gumawa ng kahoy na bahay aso. Habang sinusuri ang tuta, may napansing kakaiba si Yoon Bae at nagpanik. Tumawa si Joe at tiniyak sa kanya na normal lang iyon. Nag-aalala pa rin, sinabi niyang hindi pa siya handa para sa gayong. Kung may mangyari man sa aso, madudurog ang puso ng ina nito. Nagtanong si Joe kung may problema ba siya sa sarili niyang ina, at inalo siya na nagsasabing laging mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak at mahalaga. Binuhat ni Yoon Bam ang tuta at, gamit ang boses nito, sinabi kay Joe, mahal kita. Tiningnan siya ni Joe nang may malalim na paggiliw at malumanay na sumagot, at mahal din kita. Sa huling eksena habang magkasama sila, tiningnan ni Joe si Yoon Bam at sinabing, 10 segundo na lang ang sabihin mo sa akin. Bakit ka nagalit sa akin? Dahil ba nakita mo ako noong lasing ka, o dahil tinanong kita tungkol sa kaluluwa, o dahil lumampas ako sa hanggan? Tiningnan ni Yoon Bam ang oras. 10 segundo bago maubos ang takdang panahon, tapat siyang sumagot, natakot ako sa sarili ko. Natakot ako na ako pala ang lumalampas sa hangganan sa iyo. Nagtitigan sila sa isa't-isa ng tahim. Nagulat si Joe at nagtanong kung bakit. Dapat ay may dahilan. Naalala ni Yoon Bam ang nangyari noon, nang ang ama ni Iriam na magulang ng isa sa kanyang mga estudyante ay tumawag at nagsabi sa kanya, nasa labas ako ng. Nagbanta siyang tatawag ng pulis, pero walang hiya itong sumagot, sabi mo, gusto mo sa lalaking at nagsimulang kumatok sa kanyang pinto. Natakot siya noon, kaya sinabi niya kay Joe, noong pumunta ako rito, nangako ako na hindi ako makikipag-ugnayan sa isa pang guardian ng Matalinong nagtanong sa kanya si Joe, at talaga bang tinitingnan mo ako bilang guardian? Paano kung hindi ako ang kanyang? Lalampas ka ba sa hangganang iyon sa akin? Noong una ay sinabi niyang hindi. Pagkatapos ay nabigla siyang agad niyang tinakpan ng kanyang bibig, sinimulang paluin ang sarili at sinabing, ano ba ito? Ang bibig na ito ay hindi alam kung kailan. Tumawa si Joe at mahinahong nagsabi sa kanya, sige. Nagulat si Yoon Bae, maghihintay pa. May 2 taon pa si Hanga bago ang pagtatapos. Romantikong sumagot si Joe, ano naman? Maghihintay ako ng 2 taon. Pagkatapos ni Hanga sa pag-aaral, magtatagpo tayo rito. Sa isa pang eksena, si Jin, ang guro sa Pei. Pumasok si Bibi. Hi at sinabi sa kanya. Hindi na darating si Joe rito. Sumagot si Jin, at ano naman sa iyo? Umuwi ka na lang at manood ng iyong mga. Sumagot siya, naging nakakabagot na ang mga drama. Mas nakakalibang kang panoorin. Sa sandaling iyon, pumasok ang assistant ni Sang Choi. Napagkamalan siyang estudyante ni Bibi. Hi, ngunit ipinakilala niya ang sarili bilang isang Magkasamang naupo sina Sang at Bibi. Hi at natuklasang marami silang pagkakatulad. Tumawa sila, nag-usap. Pinapanood sila ni Jin, nag-aalab sa selos at nagmarcha siya palayo habang kumakagat sa timba sa sobrang init. Umuwi si Joe at nagsabit ng poster na ang nakasulat ay 620. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw. Hihintayin niya si Yoon Bam kinabukasan. Habang papunta si Yoon Bam sa paaralan, ang mga guro at ang vice-principal na si Yang ay hinayla siya sa tabi at may Tingnan mo kung ano ang pinaggagawa ng irog mo. Nakita niya si Joe na nakaupo kasama ang misteryosong. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at binigyan siya ng. Nag-alab sa selos si Yoon Bam. Sinabi ni Bibi. Hi, hindi ba iyan ang babaeng sinabi ko sa iyo noon na nakita? Nagsimulang magtsismisan ang mga guro na sinasabing napakaswerte. Napakaganda ng babaeng. Sumabog sa galit si Yoon Bam sa kanila. Kung may oras kayo para magchismis, gawin ninyo ang inyong trabaho. Umuwi siya, tumingin sa salamin at galit na nagsabing, sabi nila maganda siya. Sige, ipakikita ko sa kanila kung ano ang.
Samantala, magkasamang kumakain sina Joe at Hung. Tinanong ni Joe ang kanyang pamangkin kung ano ang nangyari sa kanila. Naalala ni Hanga noong tinanong siya nito, gusto mo ba ako? Dahil sa hiya, malupit siyang sumagot, anong pag-ibig? Nakapila ang mga babae para sa akin, at hindi ako nakikipagbiruan. Kinukutya kita dahil natalo ka. Pinagalitan siya ni Joe, bakit mo sasabihin ang ganoong? Ang lalaki dapat ay tapat at malinaw sa kanyang Nagtanong si Hanga, at paano naman kayo? Ano ang gagawin ninyo tungkol kay Yoon ba? May kumpiyansang sumagot si Joe, maghihintay ako ng tunay ko siyang mahal at handa ako sa lahat para sa kanya. Kinaumagahan, habang papunta sa paaralan, sinusubukang dalhin ni Hanga ang bag ni Joe, ngunit nagpumilit si Joe. Bigla silang nakakita ng mga taong nagkukumpulan sa paligid ng isa. Lumabas na iyon pala ay si Yoon Bum, naganap na nagbagong anyo sa sandaling makita siya ni Joe. Napatigil ang kanyang paghinga dahil sa nawalan siya ng lubos ng kontrol sa sarili, binitiwan ang lahat at kumari pa ng pumunta siya sa isang bakanteng lote at nagsimulang maghukay sa lupa na parang baliw para lamang mailabas ang tensyon sa loob. Pinanood siya ng mga matatandang babae sa bayan ng may pagkalito, nagtatanong kung ano ang mali sa kanya at kung bakit siya. Sinabi ng lola ni Dong Byo, malamang ay may masasamang iniisip iyan sa kanyang ulo at Sabi ni Joe sa sarili, ano man ang mangyari, titiisin ko ito. Hihintayin ko. Nang gabing iyon, nakatayo si Yoon Bum sa tapat ng kanyang bahay habang sinusubukang buksan ang pinto, ngunit muling napako ang nagkataong dumaan si Joe sa sandaling makita siya nito. Tatakbo na sana siya palayo pero pinigilan siya nito. Bakit ka tumakbo palayo sa akin kanina? Tanong niya, sabay dagdag pa, at tingnan mo, na-stop na naman ang pwede mo bang talunin ang bakod at buksan ito gaya Naalala ni Joe ang pangakong 2 taon at ang mga hangganang Sa takot na baka manghine siya, tumalikod siya at tumakbo. Naiwang nakatayo si Yoon Bum na minumura siya sa sobrang Umuwi si Joe na nagrereklamo kay Hanga, hindi ka ba talaga matatapos sa pag-aaral? Wala bang ibang paraan para makakuha ng diploma ng hindi po? Patuloy siya sa pagdadada, nagtatanong kung naubusan na ba siya ng oras o kung naimbento lang ang oras para pahirapan ang Matiyagang nagsimulang magpaliwanag si Hanga tungkol sa mga batas ng pisika, ngunit pinatigil siya. Tama na, huwag mong lutuin. Sinubukan ni Yoon Bum na akyatin ang bakod ng mag-isa pero nabigo siya. Biglang lumitaw si Choi at tinulungan siya, binuhat siya hanggang sa at binuksan ang pinto para sa Nagpasalamat siya rito, at casual nitong sinabi sa kanya na lumipat na siya at ngayon ay nakatira na sa katabi. Sumagot siya ng, mabuti, bakante. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa isang Sinubukan ni Joe na magmeditasyon upang pakalmayan ang kanyang sarili at kalimutan si Yoon Bum, ngunit tinawagan siya ni Choi at nakipagkita sa kanya habang may Sinira mo ang iyong pangako at sumali sa kompetisyon, sabi ni Choi, kaya kailangan mong pirmahan mo ito. Alinman sa mag-enlist ka sa hukbong sandatahan o tawagin mo akong Nangutya si Joe, sa hukbo, kalimutan mo na, mas madaling tawagin kang my love. Tinawag nga niya ito ng ganoon nang may Inabot ni Choi ang kanyang business card at sinabing, isa na akong kung sakaling kailanganin mo ng tulong. Malamig na sumagot si Joe, welcome sa lugar na ito, pero kung sakaling makulong man ako, hindi ako Habang naghihiwalay sila ng landas, tinawagan ni Yoon Bum si Choi at inanyayahan Narinig ni Joe ang tawag sa telepono at tuluyan nang nawala sa sarili. Hinabol niya si Choi at iginiit na, bakit kanya tinatawagan? Ngunit binaliwala siya ni Choi at walang sinabi. Bumalik si Joe sa kanyang matinding galit, muling naguhukay sa lupa upang ilabas ang kanya. Nagmamadaling lumapit ang lola ni Dong Byo upang sabihin sa kanya na ninakawan ang bahay nito dahil agad na naintindihan ni Bibi. HYI ang katotohanan at sinabing, sira. Tatawagan ko siya at babala. Tinawagan niya si Yoon Bum, ngunit hindi sumagot si Yoon dahil kasama niya sa upo. Tinatanong ni Yoon Bum si Choi tungkol sa mga legal na kaso na may kaugnayan sa paaralan at sa Ipinamalas ni Choi ang kanyang talino habang ipinagmamalaki ang mga kasong kanyang napanalunan, at may kumpiyansa siyang nagsabi rito, kung sakaling Sa kanilang pagbabalik, ikinwento ni Yoon Bum sa kanya ang kwento ng isang kaibigan na sa katunayan ay sarili niyang kwento tungkol sa kung paanong sinampal siya ng isa pang guro sa harap ng lahat. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nakakita ng mga sasakyan ng pulis at mga taong
Natataranta siyang tumakbo palapit. Sinabi ng pulis sa kanya na mayroong magnanakaw na nagmamadali siyang pumasok sa loob at nagulat nang makita ang pulis na may hawak na lalaking Ang lalaking iyon ay lumabas na si Joe. Si Yuon Bam ay pumasok at tinanong siya ng opisyal, "Kilala mo ba ang magnanakaw na ito?" Tumingin siya kay Joe ng malamig at nagsabing, "Hindi ko alam kung isa siyang magnanakaw." Natigilan si Joe at sinabing, "Pumasok ako dahil ngayon ang itinakdang pagbisita ko sa aso." "Bamzi, nakalimutan mo ba?" Hindi siya sumagot. Bigla, may narinig silang sigawan. May sumisigaw ng magnanakaw. Tumingala si Joe at nakita ang isang lalaking nakamotorsiklo na sinusubo. Nanlaki ang mga mata ni Joe sa gulat. "Hoy, hinto!" Sigaw ni Joe. Nagpanik ang magnanakaw at mabilis na humarurot sa motor. Kahit nasuot pa rin ni Joe ang mga posas, humarurot siya sa pagtakbo ng napakabilis. Nagsimulang humabol ang mga pulis, ngunit pinatigil sila ng mahinahon ng abogadong si Choi at sinabing, "Isiningit ko ang aking telepono sa bag ng kanyang susubaybayan ko siya gamit ang..." Sa ibang lugar, sina Principal Kwan at ang mga guro ay tahimik na nakaupo habang nasisiyahan sa panahon, hanggang sa biglang mabilis na dumaan ang magnanakaw sa harap nila na hinahabol ni Joe sa... Biglang umiwas ang magnanakaw para hindi mabangga. Naglabas ng sandata at sinubukang saktan si Joe, ngunit lumundag si Joe pasulong at nasalo ang sandata gamit ang kanyang kamay. Ang eksena ay napunta kay Joe sa likod ng rehas sa istasyon. Ang taga-ayos ng kandado ay sumisigaw, "Wala akong ginawang Sinabi ni Bibi. "HY ay sa akin na palitan ng kandado," at sa kinuha ni Bibi. HY ay ang lalaki upang palitan ang kandado ni Yuon Bam dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan nito, ngunit nakita siya ng kambal na kaibigan ni Hanga at nang dumating si Joe at nakitang tinanggal ang kandado, inisip niyang may masamang nangyari at nagmamadaling pumasok upang tingnan ang Sinabi ng pulisyana, "Sige, ang lahat ay isang pagkakaunawaan lang, ngunit ang locksmith ay matigas na nagpipilit, masakit ang buong katawan ko." Nang tanungin kung bakit, sinabi niya, "Hindi niyo ba nakita kung paano ako hinabol?" Mukha siyang leon na handang lapain ako. Binisita ni Yuon Bam si Joe sa selda at pinagalitan ito, "Bakit ka ba napakawalang ingat? Tingnan mo si Choi, ginamit ang utak at nahuli ang magnanakaw gamit ang phone." Sumagot si Joe, "Ikinukumpara mo ako sa kanya. Ginawa ko ito dahil nag-aalala ako sa iyo habang nakaupo ka kasama niya sa isang kafe at nakalimutan ang oras ko." "Nagbago ka na, Yuon." Sumagot siya pabalik, "At ano naman ang ginagawa mo kasama ang babaeng iyon na Sa sandaling iyon, nakialam si Choi at iniabot kay Joe ang kanyang card. "Hindi iuurong ng lalaki ang kaso, kailangan mo ng Galit na ibinalik ni Joe ang card. "Sinabi ko na sa iyo na hindi ko gusto ang tulong mo, mas pipiliin ko pang Umalis si Yuon Bam na dismaya. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa bahay habang sinusubukang ayusin ang pinto at nag-iisip, ano ang Kinaumagahan, pinalaya si Joe at naghihintay sa kanya si Choi. Lumabas na si Choi pala ang nag-ayos ng lahat ng mag-isa. Hinatid ni Choi si Joe pauwi at iniabot sa kanya ang dokumento ng "Pirmahan mo rito." Tinanong siya ni Joe, "Hindi kita kinuha, bakit mo ginagawa ito?" Nanatiling tahimik si Choi. Pipirmahan na sana ni Joe ang dokumento kasama ang abogado, ngunit biglang huminto at nagsabing, "Kailangan ko muna may..." Pumunta siya sa shop ng locksmith para humingi ng paumanhin, ngunit wala roon. Sinabi ni Joe sa sarili na hindi sapat ang paumanhin, kailangan ko siyang dalhan. Sa palengke, nakita ni Joe si Yuon Bam. Nakita rin siya nito, pero nagkunwari itong hindi at nagpatuloy sa... Bumili si Yuon Bam ng ilang bote ng tubig at ilang mabibigat na Nakita ni Joe na nahihirapan siyang magdala ng 5 bote at nagsabing, "Mukhang mabigat ang mga iyan, hayaan mong tulungan." Napahiya siyang sumagot, "Huwag kang makialam." Pagbalik sa kanyang lugar, sinusubukan niyang ilipat ang mabigat na halaman at muntik na itong mahulog sa kanyang binti, ngunit biglang lumitaw si Joe sa tamang sandali, binuhat ito ng walang kahirap-hirap. Tahimik siyang pinanood ni Yuon Bam, gustong-gustong itanong kung sino ang misteryosong babae. Napansin ni Joe ang ilang bagay na natatakpan ng kumot at nagtanong, ano ang nasa ilalim niya. Naiilang siyang sumagot ng, "Well." Pagkatapos ay tinanong niya ito kung kumusta ang Maingat na sumagot ito nang hindi binabanggit ang misteryosong babae. Napaisip si Yuon Bam sa sarili, kung hindi niya ito binanggit, baka nga mayroong anuman. Sinabi niya rito, "Hindi ka na gaya ng dati. Naging kakaiba ka." Sumagot ito, "Kakaiba.
Ikaw ang nagbago. Di ba't sinabi mong maghihintay tayo? Pinipilit kong kontrolin ang aking nararamdaman, at hindi mo man lang iyon pinahahalagahan. Malamig siyang tumugon, kung ganoon kahirap para sa iyo, ay di sirain mo ang pangako. Natigilan si Joe. Alam mo ba ang sinasabi mo? Seryoso ka ba? Sumagot siya ng oo. Umalis itong wasak ang loob at sinabi sa sarili, napakadali para sa kanyang sabihing sirain. Siguro ay hindi niya talaga ako mahal. Ngunit ang katotohanan ay sadyang iba pala. Inalis ni Yeonbam ang takip ng kumot. Lumabas na binili niya ang lahat ng mga kandado mula sa shop ng locksmith. Nalaman nating pumunta siya sa locksmith, nakiusap na iurong ang mga sakdal, at sinabing si Joe ang pinakamabait na tao. Lumuhad pa nga siya sa harap nito, pero tumanggi ito hanggang sa natuklasan niyang tagahanga pala ito ng aktres na si Nani, ang kanyang ina. Nangako siya rito ng tiket para sa sold-out na konsyerto ni Nani kapalit ng pag-iurong ng kaso. Tinawagan niya ang kanyang ina, kumuha ng mga tiket, at pumunta si Joe sa locksmith para ipaayos ng tama ang kandado. Sobrang tuwa ng lalaki dahil sa mga tiket at ipinagtapat kay Joe ang lahat ng ginawa ni Yu. Patakbong pinuntahan siya ni Joe na parang baliw at nagtanong, bakit mo ginawa ang lahat ng Sumagot siya, para sa sarili ko. Sabi ni Joe, at nagsisinungaling ka na naman. Lumuhad ka para sa akin at binili ang lahat ng paninda. Sa wakas ay sumabog si Yeonbam at isinigaw ang lahat ng kanyang kinimkim. Sabi mo maghihintay ka ng 2 taon, pero naupo ka sa kafe kasama ang ibang babae habang hawak ang kamay mo. Samantalang ni Kukumo ay hindi ko nahawakan. Ngumiti ng malumanay si Joe at sinabing, tama ka, kung tapatan, hindi na ako makapaghihintay pa. Pagkatapos ay bigla siyang sumigaw at tumakbo patungo sa kanyang bahay, nagpapanik na sinasabi sa sarili, Diyos ko, ano? Hinabol siya nito na humihingi ng paumanhin ng walang tigil. Nang huminto na siya sa wakas, humarap siya rito at matalas na nagtanong kung sino ang babaeng kasama niya. Nagsinungaling ito at sinabi sa kanya na isa itong empleyado mula sa kumpanya ng insurance na humahabol sa kanya. Tiniyak niya rito na hindi na babalik ang babaeng iyon dahil sinigawan niya ito at tinakat. Naniwala naman siya. Pagkatapos ay niyaya niya itong makipag-date bilang parang practice, dahil maghihintay naman siya rito ng 2 buong taon, at pumayag naman ito. Pero sa kondisyon lamang na mangyayari ito pagkatapos ng pagbisita na nakatakda nilang gawin sa istasyon. Kinabukasan, nagulat ang mga matatandang babae sa nayon dahil naglalakad si Joe sa bukid habang tagsibol na at napakaganda ng panahon, at wala siyang anumang inaalala, na paulit-ulit na sinasabi sa sarili, malapit na ang lahat, malapit na, Ang kanyang tawa ay umaalingaw sa buong nayon. Hindi sila sanay na makita siyang nakangiti ng Sa kabilang banda, nagsasagawa si Choi ng isang seminar sa paaralan. Kasama si Yeonbam. Masaya at ipinagmamalaki siya ni Bibi. HYI, na Samantala, nakaupong malungkot si Hanga dahil hindi kailanman gagawa ang kanyang tito. Nang makauwi si Hanga sa bahay, nagulat siyang madatnan si Joe na masayang naghuhugas ng mga plato at kinutya siya ni Hanga na nagsasabing, ano ba itong labis na May 2 plato ka pa rito. Hugasan mo na rin ang 2 iyan habang Si Hanga, na halatang kulang sa pakiramdam, ay pinagtawanan si Joe sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng sariling refleksyon. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang nagpapasaya rito ng Nang sabihin ni Joe sa kanya na makikipag-date siya kay Yeonbam, binalaan siya ni Hanga na Dahil pumunta si Choi sa paaralan ngayon, at paikot-ikot kay Yeonbam sa lahat ng oras, tila magiging matindi ang kompetisyon. Agad na nawala ang ngiti ni Joe. Muli siyang naging malungkot at tumangging tapusin ang paghuhugas. Kinabukasan sa paaralan, nagkaroon ng tsismisan ang mga guro tungkol kay Joe at sa babaeng kasama niya. Nagsimula silang hulaan na lihim siyang may karelasyon. Galit na sumugod si Yeonbam at sinabing ahente lang ng insurance ang babae na humahabol sa kanya kahit saan, at pinaalis na niya ito. Sinigawan niya sila at sinabing mali ang pag-uusapan ng mga tao ng Tinanong nila kung bakit niya ito ipinagtatanggol at paano niya nalaman ang lahat ng Nagdahilan siya na may gagawin pang trabaho at tumakbo palayo, pero sinundan siya ni So at nagtanong kung may namamagitan ba sa kanila ni Joe, dahil ang malilikot nitong anak ay nakita siyang pumasok sa bahay. Sinabi ni Yeonbam na kinuha lang nito ang aso, wala nang iba, sabay takbo palayo. Siyempre, hindi naniwala si So sa kanya. Dinala ni Yeonbam ang mga estudyante sa power station kung saan nagtatrabaho si Joe para salubungin. Madyo lang bumaba si Joe, na parang leon na bumababa mula sa itaas, at masigla silang binati.
Nilaibat niya sila at ipinaliwanag na ang kumpanya ay nakikipagkumpetensya sa mga pandaigdigang korporasyon, salamat sa mga pagsisikap ng na-excite ang mga estudyante at gustong makita ang CEO. Isa sa mga empleyado ang humingi ng pahintulot. Nang pumasok ang CEO, nagulat ang lahat na makakita ng matangkad gwapong binata na may kapansin-pansing hitsura. Ang pinakamalaking gulat ay anak siya ni Joe. Natigilan si Yunbom sa sunod-sunod na pagkagulat. Hindi lang siya, ang lahat ay nawalan ng kibo, lalo na ang mga kambal na kaibigan ni Hange na nakakilala sa kanya. Napakagwapo niya. Kaya niyang makipagsabayan sa mga artista at Isang araw, hinawakan pa niya ang kamay ni Yunbom at sinabing mukha silang perpekto. Sobrang gulat niya kaya hindi Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Joe na ganito kaayos at kagalan. Sa oras ng tanghalian, sinundan siya ni Joe at sinubukang makipag-ayos sa kanya. Nag-aalala siyang baka may mahalata si Sue, at kung makita sila ng mga kambal na magkasama, mabubunyag sila kaya gusto niyang Nagulat si Joe, Matapos ang lahat ng pagsisikap na ito, patuloy siyang nakiusap na huwag sirain ang kanyang kaligayahan at nangakong dadalhin siya sa mga liblib na lugar kung matapos makita kung gaano siya kataos puso. Sinabi nito sa kanya na sasanduan siya sa bahay nito kinabukas. Sa kasamaang palad, dumating siya agad pagkasikat na ginaisang siya nito at sinabihan niya itong maghintay dahil kagigising lang niya at hindi pa man lang nakakapag. Sa romantikong tono, tinukso niya ito at sinabing, ito? Bakit mukha kang isang prinsesa na galing sa isang kwentong pambata? Natigilan siya at napuspos, hindi makasagot dahil ang kanyang emosyon ay tuluyang gumuho. Tiniyak nito sa kanya na nakaplano na ang lahat at sinabihan siyang huwag mag-alala, magtiwala lang sa kanya. Dinala niya ito sa dagat kung saan tahimik silang naupo habang pinapanood ang Naghanda siya ng agahan at tiniyak sa kanya na wala talagang pumupunta sa lugar na ito. Nang makatulog siya sa kanyang balikat, ang kanyang mga tauhan ay biglang sumulpot ng hindi sinasadya dahil nagsasanay si Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kumot at kumapit sa kanyang tiyan para walang makakita sa kanya habang binabat. At sinusubukang isama siya, nang tumanggi siya ay nakiupo na lang sila sa kanya at nilamon ang lahat ng pagkaing inihanda niya. Muntik nang maiyak si Joe dahil nagpuyat siya buong gabi sa paghahanda nito para lang sa Upang bumawi ay dinala niya ito sa isang inabandonang restaurant sa kabundukan, habang tinitiyak muli sa kanya na walang Ngunit sa kasamaang palad ay lumitaw ang tagapamahala kasama ang asawa nito habang ipinagdiriwang ang Nagtanong ang tagapamahala, magkasama ba kayong Nagpanik si Yunbom, itinulak si Joe, at nagsabing, hindi ko man lang siya kilala. Nagpanggap silang nagkataon lang ang kanilang pagkikita at naupo sa Sa ibang lugar, ang katulong ni Choi at si Sue ay nagde-date sa isang amusement park. Napansin naming lihim silang pinapanood ni Nagseselos siya at nag-aalala na baka ang katulong ay sinasamantala. Tumanggi itong hayaan siyang magbayad ng bill. Inilabas ng katulong ang kanyang card at nagbayad upang patunayan na siya ay isang Patuloy na dumidikit si Choi sa kanila, sinusundan sila sa paligid ng parke, halatang naiinis sa tuwing may Mukhang gusto niya itong suntukin. Napansin ito ni Sue at nagpanggap na magkasintahan sila para lang asarin. Sa parehong pagkakataon, dumating sina Joe at Yunbom sa amusement. Kinabahan si Joe dahil maraming tao at baka may makakilala sa kanila, ngunit excited si Yunbom at gustong sumubok ng Na-realize nila agad na wala talagang pumupunta rito. Garantisado ang pagiging pribado nang makita ni Sum si Yunbom. Nagpanik siya at hinablat si Joe, kinaladkad siya patungo sa haunted. Isinama rin niya ang katulong na takot na sa loob. Si Yunbom ay talagang sindak na sindak. Sinisigawan niya ang mga multo, pinalaya sila at nagtago sa sarili nilang mga pinagtataguan. Nang lumitaw ang mga multo, mahigpit siyang kumapit kay Joe at sumigaw. Masama ang loob ni Yunbom dahil hindi niya na-enjoy ang amusement park kahit Para pasayahin siya, dinala siya ni Joe sa inabandonang paaralan na Bagaman nararamdaman na niyang tila isinumpa siya ng salitang inabandona, naghanda si Joe ng romantikong kapaligiran. Naghanda siya ng mga laro para rito at malumanay siyang itinulak na parang nasa duyan, hinahayaan siyang muling maranasan ang lahat ng sandali at damdamin na hindi niya na Tumawa siya, nag-relax at nasiyahan sa sarili hanggang sa ang araw ay tuluyan nang natapos. Sa pagtatapos ng araw, binigyan siya ni Joe ng regalo at pinabuksan ito sa kanya kapag Nakiusap siya na huwag na itong magsuot ng mga suot dahil nagseselos siya, masyado itong gwapo at hindi siya nagtitiwala na hindi siya tititigan. Ngumiti siya at sinabing, kahit ano ang gusto mo, lahat ng suot ko ay diretso na sa basurahan.
Nagbahagi sila ng huling yakap na puno ng init at pagtitimpi. Ang pagiging pribado ay nasa rurok dahil nakatingin ang guro. Ang puso niya ay lamambat na parang sisiw at nagsimulang makiusap si Yeonbum sa kanya na huwag hayaang may Malumanay siyang pinatahimik ni Joe at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala, Naglakad siya patungo sa guro. Lumuhad siya at nakiusap sa kanya. Nagpa siya ang guro na samantalahin ang sitwasyon at nagutos kay Yeonbum na kumuha ng impormasyon tungkol sa katulong ni Choi. Pagkatapos ay isinantabi niya. Pinakaabala siya sa pagkain at humingi ng isa pang pabor na hindi pa natin malalaman sa ngayon. Kinabukasan sa paaralan ay sinubukang iwasan ni Yeonbum ang lahat, ngunit nahuli siya ni So at direktang nagtanong kung nagpunta ba siya sa amusement park kasama ang isang lalaki dahil nakita niya. Nakialam ang guro at inihagis ang bag sa kanya at sinabi kay So na nakatagpo niya si Yeonbum sa parke, ngunit mag-isa lang siya, kaya nagpasalamat si So. Kalaunan ay nilapitan ni Yeonbum ang guro at sinabi sa kanya na walang asawa ang katulong at hindi pa kailanman Pagkatapos ng klase, pumunta si So sa sports center para Wala siyang balak na mag-ehersisyo, ngunit nagulat siyang makita ang guro na Sa gulat ng lahat, nanalo ang guro at napatumba si Joe sa sahig kung saan hindi ito. Nalaman nating lahat ito ay pinlano noong nakaraang gabi. Mukhang talagang dismayado si Joe. Hindi pa siya kailanman natalo ng sino man noon, ngunit ang lahat ay isa lang. Nanatili siya sa sahig habang dumaraing sa sakit. Namangha si So sa lakas ng guro at nagsabing, saan mo nakuha ang lahat ng lakas na ito at kailan ka pa nagkaroon ng ganyang mga kalamnan? Nang malaman niyang aalis na si Joe sa gym, tumanggi ang guro na hayaan siyang ikansela ang kanyang membership. Hinding-hindi, ako mismo ang Magpalat ka na at bumalik kay Yeonbum. Sabik na siyang buksan ang regalo dahil miss na niya si Joe ng labis. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Nagtataka kung paano siya makakaligtas sa loob ng Inilabas niya ang aso para maglakad-lakad, ngunit sa kasamaang palad, may muntik nang bumangga sa kanila. Natamba siya sa lupa at nakasalubong ang babaeng dati niyang nakita kasama si Joe. Nalaman nating ang pangalan niya ay Yoon. Hindi siya matiis ni Yeonbum at nagsimulang magbitiw ng mga patago at sarkastikong. Ang aso ay patuloy ding tumatahol ng agresibo, na sinusubukang kagatin siya sa lihim na natutuwa si Yeonbum, pero nagpanggap siyang walang pakialam. Binalaan niya ang babae na lumayo kay Joe, dahil wala itong gustong kinalaman sa anumang usaping. Tumawa ang babae at direktang sinabi sa kanya na nagsisinungaling si Joe sa kanya, Agad na pumunta si Yeonbum sa bahay ni Joe at hiningi ang katotohanan. Tumalon tayo sa nakaraan at natuklasan na si Yeon ay kapatid pala ni Joe. Naglayas siya sa kanilang tahanan dahil ang kanilang ama ay malupit at Nang bumalik siya pagkalipas ng maraming taon, mayroon na siyang anak na si Han at hindi maabot ang ama ng bata. Ang kanilang ama ay sumabog sa galit at pinalayas siya ng bahay. Mahirap siya at desperada, kaya iniwan niya ang bata kay Joe, na sinasabing pupunta siya sa Seoul para magtrabaho at kumita upang suporta. Si Joe mismo ang nagpalaki kay Han at nagsinungaling sa lahat na ang bata ay kanyang pamangkin at ang mga magulang nito ay matagal nang patay, para hindi lumaki ang bata na naniniwalang inabandon. Ipinaliwanag ni Joe na hindi bumalik ang kanyang kapatid para sa Bumalik siya para kunin ang kanyang mana mula sa kanilang Noon pa man ay materyalistiko na siya, at pera lamang ang mahalaga sa Iminungkahi ni Yeonbum na dapat sabihin ni Joe kay Han ang Ano man ang sabihin niya, ang babaeng iyon ay kanya pa ring ina, at baka kailanganin niya ito. Iniba nila ang paksa nang dumating si Yeon, na nagkunwaring nagpunta lang para ihatid ang aso, at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, isang malakas na bagyo ang Sa kabila ng kaguluhan, ang mga masisipag na estudyante ay kumuha pa rin. Napansin ni Yeonbum na si Han, ang pinakamagaling na estudyante, ay natapos ang pagsusulit sa loob lamang ng 10 minuto at mahinahong 5 sa 5 para sa iyo, irog ko, sabi niya habang pinoprotektahan ito mula sa mga mapanuring mata, lalo na mula kay Jin na galit at nagmamadali sa kanyang mga Noong gabing iyon, nawalan ng kuryente dahil sa bagyo sa buong nayon, maliban na lamang sa bahay ni Joe dahil sa sistemang solar energy na pinatatakbo niya sa istasyon ng kuryente. Ang buong nayon ay nagtipon sa kanyang lugar. Nag-relax ang mga tao, namalagi, at naging komportable hanggang sa magsimulang magmukhang magulo ang lugar. Nawalan ng pasensya si Joe at sinimulang ay organisa. Nagtalaga ng mga gawain at nagtakda ng mga Inilagay niya si So at ang guro para mamahala sa paghahanda. Lubos na nagpasalamat ang guro kay Joe, pero lihim siyang hindi makatiis dito dahil ipinahiya siya ni Joe noon. Kaya naman, itinalaga siya ni Joe na maglinis na lang ng mga Biglang napansin ni Joe na wala doon si Yeonbum. Tinanong niya si Choi tungkol sa kanya dahil nandoon ito sa opisina.
Sinabi ni Choi na may itinanong lang ito at pagkatapos lumabas ang mga kalalakihan pa. Samantala, napansin ng guro ang babae na nakikipag-usap at hinailan niya si So at binalaan siya na ang lalaki ay hindi pa kailanman nakakasal at baka ginagamit lang siya. Galit siyang sumagot ng pabalang, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinigawan niya ito na huwag makialam sa buhay niya, pero sa loob-loob niya ay nararamdaman. Sa parehong pagkakataon, hinahanap ni Yunbam ng buong pait ang Red Along ibinigay sa kanya. Naiwala niya ito, at nang sa wakas ay mahanap niya, may naramdaman siyang kakaiba dahil ang karatula sa itaas niya ay muntik nang mahulog sa kanya. Pagbalik sa bahay, nag-especially iya si Jin kay Han at nagulat nang makita itong naglalaro kahit na may pagsusulit si Kumprontahin na sana niya ito pero nakita siya nito, kaya nagtago siya sa loob ng basket. Sa kasamaang palad, pumasok si Joe para gamitin ang wash. Nagsimula itong maghubad ng polo, at sa sandaling makita niya ang mga kalamnan nito, napasigaw siya at napansin. Sa gitna ng gulo, nauwi ito sa pagbagsak niya ng diretso. Pareho silang hiyang-hiya. Inamin ni Jin na nag-ispya siya dahil gusto niyang malaman kung paano ito laging nangunguna taon-taon. Dinala siya ni Han sa kanyang silid at pinag-aral. Nang matapos siya, pinatutalag siya nito sa kanyang kama habang ito naman ay pagkaalis nito, sinimulan niyang kalkalin ang mga libro nito at na-realize na talagang nag-aaral ito ng. Kaya iyon pala, pinaghihirapan mo talaga ito. Sinubukan niyang matulog. Samantala, nagkamalay na si Yunbam at natagpuan ang sarili sa mga bisig ni Choi. Nahimatay siya dahil sa inalayan siya nito at dinala sa bahay ni Joe, at pinakiusapan siyang magpalit ng damit habang ang tumatawag ay ang kanyang ina at ayaw niyang makipag-usap sa harap niya. Nang dumating si Joe, pinagalitan niya ng husto si Yunbam at inakusahan siyang pabaya at walang pananagutan dahil sa paglabas habang may bag. Nasaktan siya, hindi dahil galit ito, kundi dahil hindi man lang nito tinanong. Nagpumilit siyang bumalik sa kanyang bahay kahit madilim pa habang sinusundan siya ni Joe. Sinabi niya rito na hinahanap niya ang Red Along ibinigay nito sa kanya dahil naiwala niya ito at mahalaga ito ang kauna-unahang Red Along na tanggap niya mula rito. Inabutan siya nito ng isa pa at mahinang sinabi, bibigyan kita ng 1,000 regalo kung nangangahulugan itong. Tinanong niya ito, paano kung may nangyari sa iyo? Paano kung nahulog sa iyo ang karatulang iyon? Nagulat siya at nagtanong kung paano nito nalaman. Ipinaliwanag nito na noong muntik nang mahulog ang karatula, ay itinulak siya nito palayo at ito ang sumalo sa tama, kaya napinsala ang balik. Nasalo siya ni Choi para hindi tumama sa lupa at dinala siya pauwi habang si Joe naman ay umalis. Ngayong labis na ang kanyang pagkadama ng kasalanan, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin at sa wakas ay mahinang nagtanong, bakit ka umiiyak niyan? Inamin nito na minsan lang siya naiyak simula ng araw na isilang siya. Natitigang tumingin siya rito sa gulat at naibulalas ang, Diyos ko, napakasensitive. Kaya ang mga luhang ito ay dahil nag-alala ka sa akin. Nakiusap siya rito na tumigil na sa pag-iyak, pero tapat itong sumagot, hindi ko alam kung paano. Ito ang unang Sinubukan niya ang lahat para pakalmayin ito, pero walang gumana hanggang sa hinalikan niya ito sa pista. Agad na gaman ang pakiramdam nito at ang kanyang mga luha ay nagsimulang dinala niya ito sa kanyang bahay kahit na ang kuryente ay bumalik na sa nayon. Ipinipilit niya na manatili ito ng magdamag dahil nag-aalala siya rito, dahil ang buong nayon ay nagtitipon pa rin sa loob pa rin naman, at dahil din gusto niyang siya mismo ang maghanda ng almusal nito. Sinabi niya rito na hindi pa niya ibubunyag ang buong katotohanan para hindi ito mabigla sa kanyang. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, aksidente nilang nakita ang ilang papel ng pamana. Nalilito siya nang matagpuan ang pangalan at opisyal na tatak ng kanyang ina sa mga ito, kahit na dapat ay patay na ito. Naalala niyang nakakita ng isang kakaibang babae sa labas ng bahay noon at nagsimulang maghinala na baka ito nga ang kanyang ina. Inilabas niya ang mga papel at tinanong si Joe kung buhay pa ba ang kanyang ina. Nakiusap si Joe sa kanya na kumalma at maghintay hanggang bukas, nangangakong ipapaliwanag ang lahat. Lalo na ang buong nayon ay literal na nasa loob ng bahay at maririnig sila ng lahat kung itataas nila ang kanilang mga boses ay sapat na lakas para magising si Choi at ang kanyang kapatid na nagtanong kung ano ang Tumanggi silang magpaliwanag at naglakad palayo. Kinaumagahan sa almusal, hindi siya kumain kasama nila. Napansin ito ni Jin at sinabi niya rito na ang kaarawan ng lola ng kanyang kaklase ay darating na at binigyan siya ng imbitasyon. Sinabi rin niya rito na maghihintay siyang bumili ng ice cream para makakain silang magkasama. Kinausap niya ito ng malumanay, na inaaming nakatayo siya sa likod ng pinto
Pagkatapos ng klase, naghintay si Jin sa kanya at sinabing maaari itong magtanong ng kahit ano at ang nakakagulat ay hindi siya nagsalita ng kahit ano. Umakyat lang siya sa kanyang silid. Nalaman natin pagkatapos na lihim niyang kinuha ang address ng kanyang ina at nagpas siyang maglakbay patungo rito upang malaman ang katotohanan. Kinabukasan ay ang pagdiriwang ng kaarawan ng lola na ginanap sa palaruan ng paaralan. Ang pagkain ay katangi-tangi dahil si Jin mismo ang naghanda nito. Ang lahat ay nagulat, namangha, at lihim na nainggit na nag-iisip, kaya pala siya ay isang sanggano na may maraming talento na ngayon, lalo na ang mga matatandang babae na labis na natutuwa dahil naghanda siya ng pagkain na sadyang angkop sa. Sinubukan niyang gamitin ang pagkain bilang dahilan upang makipag-usap kay Yunbam, pero iniwan niya ang karne at sa halip ay binigyan siya ng sabaw, ngunit biglang nakialam ang punong guro ng paaralan, kaya iniwan niya ang lahat at tinanong niya ito kung nasaan si Han dahil hindi ito dumating. Nagulat siya. Biglang lumitaw ang bastos na may-ari ng restoran at malakas na ipinahayag na sila ay perpekto para sa isa't isa. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila, lalo na tinagdala si Joe ng isdang tuna, isang bagay na sinubukan ng mga matatanda ng buong pait na patahimikin ang may-ari ng restoran, ngunit ibinunyag niya sila ng malakas at sinabing, "Kumusta? Buntis na ba ang ina niya sa anak mong babae o hindi pa?" Ang lahat ay natigilan sa gulat, lalo na si So na nabitawan ng pagkain mula sa kanyang mga. Dahil ito ay isang nayo na lubos na nagpapahalaga sa pagiging pribado, likas na nagsimulang takpan ng mga tao ang kanilang mga bibig at bamulong na lamang. Binanggit ng isang babae na madalas niya silang makitang magkasama sa klinika. Sabi naman ng isa, nakita niya itong buhat ang kanyang mga pinamilis. Natigilan ng guro at nagsabing, kaya alam na ng buong nayon. Kung gayon, bakit niyo pa ako nakiusap na huwag sabihin sa kahit kanino na nakita ko kayong. Dagdag pa niya ng may panunuya, talaga palang napakakatiwalaan mo. Sinarili mo lang pala ang sikreto. Iniligtas sila ni Jin mula sa nakakailang na sitwasyon sa pamamagitan ng pag-anunsyo na mag-isa siyang maglalak. Agad siyang hinabol ni Joe para maabyutan ang kanyang ina. Pagkatapos ay nakita natin siyang kasama ang kanyang ina sa isang restoran. Sinabi nito sa kanya na mahirap lang siya noong panahong iyon at kailangang umalis. Noong bumalik siya ay gusto niya itong kunin, pero tumanggi si Joe at sinabihan siyang lumayo. Sinumpa niya si Joe at ipininta ito bilang kontrabida sa kanyang kwento, habang inilalarawan ang sarili bilang isang nakikiramay ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng pagkain, sinabi niyang aalis na siya dahil naghihintay ang kanyang asawa at anak. Sinabi niyang bisitahin siya anumang oras kung may kailangan. Umalis siyang gamaan ang loob, ngunit napagtantong hindi niya nakuha ang numero nito. Tumakbo siya pabalik, pero narinig niyang kausap nito si Joe sa Nalaman niyang ang lahat ay pinlano. Sinasabi niya ang eksaktong pinagkasunduan para hindi siya kamuhiin nito. Ibibigay ni Joe ang kanyang mana. Lumalabas na ginawa niya ang lahat para sa pera dahil gusto niya itong makuha at gastusin para sa kanyang ibang pamilya. Tinuos niya ang lahat ng sakit upang hindi masira ang imahe ng kanyang ina sa mga matanihan. Anong sakripisyo ang iniisip niya, ngunit nabigo ang plano dahil naiwan ang telepono. Gaya ng nabanggit namin kanina, tinawagan niya si Jin at pinapunta agad. Nakiusap siya sa kapatid na ihatid siya, nangangakong ipapalit. Sa daan ay malapit lang si Choi, at nang malaman ang totoo, tinawagan si Joe upang ibalita at tiyakin ang tungkol kay Han. Nang dumating si Jin ay bumaba siya ng bus at nahanap siya na nakaupo sa lugar kung saan sila dating magkasama. Sinamantala niya ang romantikong sandali at malambing na tinukso siya sa usapan. Sinabi nito sa kanya na nagbihis at nag-makeup siya para maging maganda. Nagkunwaring walang paki, inamin niyang gusto niya ito. Sumagot siya na, ako rin. Nagplano silang magkasama pag-uwi niya. Naghapunan siya kasama si Joe at sinabi ang malinaw na pinapahalagahan ni Joe ang lahat ng ginawa niya at hindi ito galit. Sinabi rin niya rito na sila na ni Jin ngayon. At kumain sila ng ramen ng magkasama. Binati siya ni Joe ng may pagmamalaki, na nagsasabing, ikaw ang anak na Iyan ang isang kagalang-galang na ramen date. Kinabukasan sa paaralan, sumiklab ang isang tsismisan dahil naniniwala ang prinsipal na mali si Yunbam na mahalin ang tagapangalaga ng maaari itong makaapekto sa kanyang relasyon sa. Patuloy niyang nilalay ang lahat hanggang sa makialam si Sue. Pinagalitan niya ito sa mabuting pagtrato kay Jin dahil lamang siya ay anak ng gobernador, at ipinaalala sa lahat na ang nayon ay puno na oras na para ipasa ang mga bagay sa nakababatang henerasyon at suportahan si. Sinabi niya kay Yunbam na mamuhay ng malaya at huwag intindihin ang opinyon ng iba.
Kung may magsalita man ng masama, dapat niya silang harapin. Naging malinaw na nagsimulang pahalagahan ni So ang wagas na pag-ibig, lalo na matapos matuklasan na ang katulong ay talaga palang niloloko siya at lumapit lamang sa kanya upang kumuha ng impormasyon tungkol kay Yunbam, dahil may gusto si Choi sa kanya. Siyempre, walang ibang nakakaalam nito. Pagkatapos ng klase, nagulat si Yunbam nang makitang naghihintay si Jo. Sinusubukan niyang itago ito para walang makakita, ngunit ipinaalala nito sa kanya na ibinunyag na niya sila sa publiko noong nakaraang araw at tinawa na lang niya ito at sinabing, "Akin na ang iyong kamay. Gawin natin ang hindi natin nagawa." Naglaro sila sa dalampasigan, kumuha ng mga larawan ng magkasama, at napansin ng lahat. Halos hanggang balikat lang niya ito, iyan ang tinatawag na perpektong proporsyon. Pumunta sila sa tindahan ng isda, pinakain ng isa't isa, at ang ay wasak ang damdamin dahil sa selos. Sa pagtatapos ng araw, hinatid niya ito. Nakiusap ang babae na bitawan ang nagbiro siya ng, "Hindi ko kaya, mukhang nadikit na ito." Patuloy siyang gumagawa ng dahilan para may hatid ito hanggang sa loob, sa pinto mismo ng kwarto sa wakas. Bumitaw na siya at akmang aalis, ngunit hinayla siya nito pabalik, nag-aalangan at hindi sigurado kung gusto siyang panatilihin o pa. Sa sandaling iyon, tinawagan niya si Han at sinabing sa labas siya ng bahay matutulog ngayong. At oo, gaya ng inaasahan ninyo, matagumpay silang kumain ng ramen ng Kinabukasan, isang sorpresa ang dumating ang kanyang ina sa probinsya para makita siya. Nangyari ito matapos niyang malaman kay Choi na ang kanyang anak ay nasasangkot sa isang mapangahas at magulong binata na nagngangalang Jo. Naranasan niya muli ang parehong dramatikong sandali, muntik nang masagasaan ng dumadaang kariton. Habang sinusubukan niyang umiwas, natisod siya at muntik nang biglang sumulpot si Joe, binuhat siya ng walang kahirap-hirap at inilig. Namangha siya sa kisig at kalamnan nito, at pinagalitan siya sa pagiging mapangahas. Siya ay kaaya-ayang nagulat nang malaman na kilala siya nito bilang isang sikat na aktres. Sinabi niya rito na mula ngayon, tatawagin niya itong matapang kong Leon. Dinala niya ito sa kanyang bahay at pinagpahinga habang inaayos ang kotse. Nadala na niya ito sa mekaniko. Nang makita niya ang mga sertipiko ng pagkilala na nakasabit sa dingding, sinabi niya rito, "Walang lalaking mas hihigit pa sa pagiging perpekto mo." Nang marinig niyang kumakalamang sikmura nito, napagtanto niyang gutom ito at ipinagluto niya. Tuwang-tuwa siya. Matagal na siyang hindi naasikaso ng ganito. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Yunbam si Joe at pinapunta para kunin ang aso. Sinabi nito sa kanya na siya ay. Bigla siyang nakarinig ng boses ng babae sa background at agad na gumapang ang kaba sa kanyang puso. Nagmadali siya papunta sa bahay nito para Pagpasok niya at nang makitang tulog ito, lalapitan niya sana para gisingin, ngunit napatigil siya sa gulat nang matanto na ang babaeng natutulog doon ay ang sarili. At ang kanyang ina ay kasalukuyang nanunuluyan sa bahay ni Joe. Sa iglap na iyon, napagtanto ng kanyang ina na si Joe ay dapat na maging kasintahan ng kanyang anak, kaya nang pumasok si Joe ay sinimulan niya itong kantsawan ng walang awa, nagbibitiw ng matatalas na salita. Ipinaalala nito sa kanya na 2 taon lang ang nakalipas, walang tigil ang pagpuri niya sa Sumagot naman siya na masyadong malaki ang mga kalamnan nito at hindi niya gusto ang ganoong tipo. Tumawa siya at nagsabing, "Pero hindi ba ako ang iyong bayani, ang iyong leon, ang iyong matapang na halimaw?" Namagitan si Yunbam at mariing sinabi sa kanyang ina na hindi niya hinihingi ang opinyon nito. Pinapaalis niya ito. Sinubukang sundan ni Joe ang kanyang ina sa labas para kumalma, ngunit pinigilan siya ni. Natatakot siya na baka paghiwalayin sila ng Pumunta ang kanyang ina para makitira kay Choi, sinasabing siya ang kanyang abogado at pati na rin ang presidente. Patuloy niya itong ginigipit na sabihin ang lahat tungkol kay. Ito ang nagpukaw sa mga alaala ni Choi sa nakaraan. Bumalik tayo noong sila ay nasa high school. Nakikita natin si Joe na pumapasok sa paaralan na may mga pasa at bagbog araw-araw. Nakaramdam ng awa si Choi para sa kanya at ipinakita sa kanya. Nalaman natin na nag-aral ng mabuti si Choi at naging una sa ranggo dahil nangako ang kanyang ama na Pero pinili ni Choi na kunin ang pera ng cash para matulungan si Joe. Binalak nilang maglakbay sa Seoul ng magkasama, pumasok sa universidad doon at mabuhay. Noong una ay tumanggi si Joe hanggang sa isang araw, natuklasan ni Choi na nasunog ang bahay ni Joe. Namatay ang kanyang ama at kumalat ang balita na nakatakas si Joe at ang bata. Pinaghinalaan ng mga tao na pinatay ni Joe ang sarili niya. Nagulat si Choi. Nagmadali siyang bumalik sa paaralan at tiningnan ang kahon ng pera, ngunit wala na ito dahil kinuha na ito ni Joe. Sa kasalukuyan, tumanggi si Choi na sabihin ang anuman sa ina ni Yunbam at pinakiusapan siyang kunin ang kanyang mga gamit at
Kinabukasan, makikita natin ang mga guro na nilapitan ng katulong ni Choi si Soo. Nagmamakaawang patawarin siya at bigyan ng isa pang tumanggi siya, kaya namagitan ng guro. Pinatigil siya at hinayla palayo. Habang papaalis sila, sinamantala ng katulong ang pagkakataon at nagtapat kay Soo na gusto niya ito. Nagulat siya at nagsabing, hiwalay ako sa asawa, 50 taong gulang na ako at ina ng Sumagot ito ng may pagnanasa, mahal kita, mahal kita, mahal kita, at patuloy kitang hahabulin. Kinabukasan, sinamantala ni Joe ang bakasyon sa paaralan at dinala ang mahal ng kanyang puso upang magsanay kasama niya. Naging romantiko ang sitwasyon dahil ginagamit niya ang bawat dahilan para mapalapit sa kanya. Napansin niyang may nagmamasid sa kanila. Nakita ni Choi ang nanunood at hinarap ito, at natuklasang iyon pala ang ina ni Yunbam na hindi pa pala Sabi nito, gusto niyang manatili hanggang sa mapanatag siya tungkol sa kanyang anak. Na-excite si Choi at nagpahayag na mahal niya si Yunbam, at magtatapat na siya sa kanya ngayon din. Sa sandaling pumasok siya, napagkamalan siyang estranghero at pinagbubugbog. Sa gulat ay hindi man lang siya Dumating si Joe sa parehong oras. Samantala, sa kabilang panig, makikita natin ang ikatlong pares, ang mga inosenteng estudyante, na nagde-date sa Pumili sila ng isang horror movie. Sinubukan ni Jin na samantalahin ang pagkakataon at lumapit sa kanya, ngunit siya ay busilak at parang hangin lang ay lumayo siya. Nagpanggap siyang natatakot at sumunggab sa mga bisig nito, pero marahan siyang itinulak palayo. Inabutan siya ng isang stuffed toy at sinabing yakapin ito tuwing siya ay halos mamanhid ang kanyang mga kamay. Ang pinakamalaking pangarap niya ay mahawakan lamang ang pauwi na sila nang magpasya siyang maging matapang at nagpanggap na natisod. Nasalo siya nito ng kusa at siya ay lubos na natuwa, ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Nahuli sila ng kanyang mga magulang. Nagsinungaling siya sa kanila na mayroon siyang sipon para makaiwas sa pag-aaral. Pinagalitan nila siya ng matindi at ipinaalala kung paano kumilos ang isang mahusay na estudyante. Namagitan siya at ipinagtanggol ang babae. Sinabing si Jin ay masipag at dedikado at magiging una siya sa ranggo. Maghintay na lang at makikita nyo sa susunod. Naglalakad si Joe gaya ng dati nang maramdaman niyang may nagmamasid. Nahuli niya ito, ang ina muli ni Yunbam. Bago pa siya makatakas, tumakbo siya sa kalsada at muntik na siyang masagasaan. Sumugod si Joe, itinulak siya palayo, at siya ang dinala siya sa ospital. Nang malaman ito ni Yunbam, tinawag niya ang mga guro at nagmadaling pumunta doon sa natatakot siya na baka nakoma ito dahil hindi ito nagsasalita. Dumating ang isang kasamahan sa trabaho at nagbiro na dapat nilang suriin ang kotse dahil tiyak biglang nagkaroon ng malas sa paningin. Nagising si Joe at tiniyak sa lahat na ayos lang siya. Kinumpirma ng doktor na ang kanyang mga kalamnan ay parang bakal. Dakila ang Diyos at mayroon lamang siyang maliit na gilit sa kanyang braso. Ilalabas na siya pagkatapos ng IV. Naroon ang ina ni Yunbam na nagbabalat kayo, sinusubukang tiyakin. Gusto niyang bayaran ang bill sa ospital ngunit nagtago ng matantong naroon ang mga guro at baka makilala siya. Gustong i-report ni Yunbam ang babaeng nagdulot ng aksidente, ngunit pinigilan siya ni Joe at sinabing ang kanyang ina iyon. Nakita niya ang mukha nito. Lalong nagalit si Yunbam, nararamdamang nagbalik ang kanyang ina para sirain ang kanyang buhay gaya ng dati. Isinalaysay niya kay Joe ang nangyari sa kanya noon. Marahan siyang pinagsabihan nito dahil sa pagtatago nito. Sana ay sinuportahan at tinulungan niya itong makamit ang Ngayon ay kinuha niya ang mga dokumentong hawak nito at pumunta kay Choi para makapaghay. Naroon ang kanyang ina at tinanong si Choi tungkol sa katotohanan. Narinig niyang mabait at matulungin si Joe, hindi ang kontrabidang ibinalita sa kanya. Malamig na sinabi ni Choi sa kanya na si Joe ay masamang tao at pinatay nito ang sariling ama. Sa kasamaang palad, nakatayo doon si Joe at narinig. Nakonsensya si Choi kinabukasan. Pumunta si Choi kay Yunbam at humingi ng paumanhin, ngunit tumanggi itong makipag-usap sa kanya, lalo na matapos matuklasan na especially iya pala siya at inuulat ang lahat sa kanyang ina. Ginigiit niya na humingi ito ng tawad kay Joe sa mga Pinaninindigan ni Choi na iyon ang totoo. Umuwi si Yunbam bago si Joe at tinanong ito ng direkta kung ano ang nangyari. Sa wakas ay sinabi niya rito na pinatay nga niya ang kanyang. Nagbalik tayo sa nakaraan. Ang kanyang ama ay isang malupit, marahas, at mapang-abuso na inubos ang lahat ng pera sa alak. Isang gabi ay lumabas si Joe para ibili ito ng dagdag na inumin at nakiusap. Ang pabayang lalaki ay nakapulot at nakalaglag ng upos ng kumalat ang apoy sa buong bahay. Nang subukan ni Joe na bumalik sa loob, napaso ang kanyang braso, ngunit tiniis ang sakit para iligtas ang. Umabot ang kanyang ama habang umiiyak, iligtas mo ako, anak ko.
Naalala ni Joe ang lahat ng bugbog at lay, kahihiyan at katusuhan na kanyang dinanas, at naglakad siya palayo. Ngayon, si Joe ay kinakain ng pagsisisi, naniniwalang nailigtas niya sana ang kanyang. Sinubukan siyang aliwin ni Yeonbum, ngunit nararamdaman niyang hindi ito nakakatulong ng malaki. Kinabukasan, nagulat si Joe nang dumating ang kanyang kapatid. Inakala niyang humihingi na naman ito ng pera, ngunit sa halip ay nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanyang anak, sa pagpapalaki at pag-aalaga rito sa lahat ng tao. Sinabi nito sa kanya na ang nangyari sa kanilang ama ay tadhana at imposibleng mailigtas siya ni Joe dahil karga niya si Han noong oras na iyon. Kung nanatili siya ay silang tatlo sana ang namatay. Sinabi rin niya rito na si Yeonbum ang nakisuyo sa kanya na pumunta at tumulong na gamaan ang kanyang loob, at ito ay kaya naman pumunta si Joe sa bahay ni Yeonbum para pasalamatan siya ng personal. Kinabukasan, naghihintay ang katulong kay Soo sa harap ng paaralan nang bigla siyang hinarap ng isang mamamahayag mula sa Seoul na nagtatanong tungkol kay. Natarante siya at nabulol sa kanyang mga salita, at agad na tumakbo kay Choi para Natuklasan nila na ang mamamahayag na ito ay galit sa sikat na aktres at Nagplano siyang maglathala ng isang artikulo na nagsasabing si Yeonbum ay Nagmadali ang katulong para pigilan ang sakunang ito. Hindi sinasadyang narinig ni Joe ang usapan. Sumama siya rito at dumiretso sila sa opisina ng pahayagan. Biglang pumasok si Joe sa newsroom na may dalang halaman at hininging makita ang mamamahayag. Sa sandaling marinig ng mamamahayag ang pangalan ni Joe, natarante siya at nagtago. Ang manager ng pahayagan ang lumabas sa halip. Mahinahong tinanong sila ni Joe hanggang sa umamin silang binabaluktot nila ang katotohanan at nagdaragdag ng mga peking pangalan para lamang gumawa ng iskandalo at sinabi ni Joe sa kanila na naghain na siya ng demanda, at kung maglalathala sila ng anuman tungkol kay Yeonbum, kakaharapin nila ang mayroon siyang mga recording bilang Samantala, niyaya ni Jin si Han na kumain sa labas para magdiwang dahil lumabas na ang resulta at siya ang nanguna. Sobrang saya niya, lalo na dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nirespeto siya ng kanyang mga magulang at tinrato ng mabuti. Bigla silang nagtago dahil nandoon ang kambal sa parehong lugar, at lihim pa rin ang kanilang relasyon. Dumating ang guro kasama ang kambal para pag-alitan sila dahil sa kanilang Ibinunyag niya na bumagsak sila at mas mababa ang nakuha kaysa kay Han, na pumili lang ng lahat ng letrang C sa sagot. Galit na bumulong-bulong ang kambal at biglang umalis. Nalito at naguluhan si Jin, ngunit ipinaliwanag ni Han na ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya dahil wala naman talaga siyang balak na mag-unibersidad. Balik kay Choi, sa wakas ay nagpa siyang ipagtapat ang katotohanan. Sinabi niya kay Joe na matapos iligtas ang bata, ay pumunta siya sa bahay. Ngunit narinig niyang nilalay siya ni Joe sa mga magulang nito, na sinasabing isa lamang siyang kawawang lalaki na kinahabagan niya, at nagpanggap lamang siyang kaibigan nito. Inamin ni Choi na nagsinungaling siya sa kanyang mga magulang dahil gusto nilang lumayo siya. Hindi niya alam na nakatayo pala si Joe doon at Dahil sa sama ng loob, naghiganti si Choi. Ninakaw niya ang pera at ginamit ito para Ngayong labas na ang katotohanan, pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa, nilinaw ang mga maling akala at naging. Pumunta si Joe kay Yeonbum, inalo siya at nagpas siyang ipagluto siya mismo. Ito ang ginagawa ng mga tunay na lalaki. Naupo siya sa tabi nito hanggang sa makatulog ito. Sinabi nito sa kanya na tumawag ang kanyang ina at humingi ng tawad, na inaming siya ang nagdulot ng lahat. Kung hindi raw siya naging sikat na aktres, walang pakikialam ang sino man sa kanyang anak o sa kawalang katarungang dinanas nito. Pinakiusapan siya ng kanyang ina na i-off ang kanyang telepono. Kinabukasan, ang mamamahayag ay mapanganib at tiyak na ilalathala ang artikulo. Ayaw niyang masaktan o questionin si Yeonbum. Sinabihan siya ni Joe na matulog at huwag nang mag-alala. Nasa tabi niya siya at laging poprotektahan anuman ang mangyari. Sa kasamaang palad, tama ang kanyang ina. Kumalat ang artikulo sa buong nayon sa bilis ng kidlat. Nang magising si Joe, hinanap niya si Yeonbum at nagulat nang malaman na wala na ito. Pumunta pala ito sa kanyang. Inamin ni Yeonbum na siya ang paksa ng artikulo ngunit pinili niyang harapin ito sa halip na tumakas. Sinunod niya ang alituntunin. Kainin mo muna ang sarili mo bago kakainin ng iba. Ibinalik siya ni Joe sa probinsya para magkasama nilang palipasin. Dahil babalik na siya sa Seoul at hindi na niya ito makikita pa. Isang taon ang lumipas, si Yeonbum ay nagbagong bihis na. 180 degree, matikas na muli siyang manamit at inaalagaan ang sarili. Dumating si Choi para ibalita ang maganda. Sa wakas ay nanalo na siya sa kaso. Ang mamamahayag at ang asawa nito ay kailangang magbayad. Nang gabing iyon, nagtipon siya kasama ang pamilya para
Tinawagan niya si Joe pero hindi ito sumasagot. Naantala ito sa isang komperensya sa paaralan kasama. Sabik na siya rito at hindi na makatiis. Binuksan niya ang red along ibinigay nito. Kinakabahan na baka ito ay masyadong masikip dahil Napasigaw siya sa gulat kinaumagahan. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmadaling pumunta sa... Gusto niyang isama sina Jean at Han, ngunit si Choi ang nahanap niya doon. Sinabi nito sa kanya na maagang nagising si Joe at pumasok. Pagdating niya, natuklasan niyang nagbago na ang kambal tungo sa mabuti at nagtatrabaho na doon. Nagtanong siya tungkol kay Joe at sinabihan siyang naiwan nito ang kanyang telepono at pumunta sa... Hinabol niya ito at nakasalubong si Han at Jean sa daan. Binati niya sila sa kanilang relasyon at nalaman na pumasok sila sa parehong unibersidad. Sinabi ni Han na si Joe ay nasa training center para sa trabaho. Pabiro siyang nagmura, pinahabol mo ba ang buong nayon sa iyo o ano? Nang makarating siya sa center, binati niya si So at ang guro. Sa wakas ay magkasama. Sinabi nila sa kanya na naghihintay si Joe sa dalampasigan upang sariwain ang mga alaala ng Pumunta siya doon ng handang-handa na may tula ng mga panlalait, ngunit nauwi lamang ito sa wagas na pambobola. Tinanong niya ito, bakit ang gwapo mo ngayon? Sumagot siya, para sa ang aking mga mata, kailangang Tinatapos ko ang aking mga punto, biglang nagbago ang kanyang mood, hindi ako mahuhulog sa Inilabas niya ang regalo. Lumabas na iyon ang luma niyang pulse Aries na dati niya. Sinabi niya rito na sinadya niya iyon para lamang Pagkatapos, bigla siyang lumuhod at naglabas siya ng isa pang kahon na may nakamamanghang singsing, perpekto sa bawat aspeto, at naghanda ng isang buong talumpati ngunit pinatigil niya ito. Oo, pumapayag ako. Nagpa siya silang magpakasal. Nauwi silang magkasama at doon nagtatapos ang serye.